Lahat ay nagsisimula sa isang batang lalaki na si Haruto na umalis sa kanyang lungsod habang ang kanyang kaibigan sa pagkabata na si Miharu ay nananawagan na huwag siyang umalis. Upang aliwin siya, nangangako si Haruto na babalik at pakakasalan siya kapag siya ay lumaki na, at idinadagdag na kahit na siya ay mamatay, siya ay magpoprotekta sa kanya. Sumang-ayon si Miharu, at sumakay si Haruto sa isang bus, ngunit nagkaroon ng aksidente ang bus at siya ay namatay. Ang kwento ay lumilipat sa kaharian ng Beltram noong taong 991, kung saan ang isang batang lalaki na si Ryo Karasuki ay nagising sa isang pamilyar na silid, na ginugulo ng mga alaala ng isang nakaraang buhay bilang Haruto Amakawa. Gayunpaman, hindi niya lubos na maunawaan ang mga alaala na ito. Pumasok ang ilang mga lalaki sa silid, at napansin na buhay si Ryo sa kabila ng pagkakaroon ng lagnat noong nakaraang araw, patuloy silang kumain habang nag-uusap tungkol sa kanilang negosyo. Umuungal ang tiyan ni Ryo, at nang tawagin siya ng isa sa mga lalaki. Akala niya ay inaanyayahan siyang kumain, ngunit sinabi sa kanya na mabaho siya at kailangan niyang maligo. Habang umaalis si Ryo, kumuha siya ng prutas mula sa isang puno at naaalala kung paano namatay si Haruto. Sa kabila ng mga alaala na ito, nagpasya siyang manatiling si Ryo, isang batang mula sa mga slum, na naghahanap ng paghihiganti para sa pagpatay sa kanyang ina. Naalala niya kung paano ang kanyang ina, na may itim na buhok tulad sa kanya, ay nangakong dadalhin siya sa kanyang mga lolo't lola sa Yagumo bago siya pinatay ng isang hindi kilalang salarin. Habang nagmumuni-muni sa mga masakit na alaala, nilapitan si Ryo ng isang grupo ng mga kababaihan. Isa sa kanila, si Celia, ay nagtatanong kung nakita ba ni Ryo ang isang batang babae na may purpurang buhok. Nang sabihin ni Ryo na hindi niya ito nakita, nagpakilala si Celia at ipinapalagay na ang itim na buhok ni Ryo ay nangangahulugang ang kanyang mga magulang ay mga imigrante. Sa kabila ng babala ni Ryo na hindi ang mga slum para sa mga bihis na Ginoo at ginang, nagpatuloy ang mga babae. Iminungkahi ni Lady Vanessa na magbihis sila ng angkop na damit, ngunit iginiit ni Lady Christina na magmadali sila. Nagcast si Celia ng isang magic spell upang hanapin ang batang babae at natukoy ang malaking halaga ng magic power mula kay Ryo, na nagulat sa lahat. Nalilito si Ryo at napagtanto na ang kakaibang liwanag sa paligid niya ay magic, ngunit tila hindi ito napapansin ng mga babae. Matapos bayaran si Ryo ng kaunting pera para sa kanyang impormasyon, umalis si Celia at ang mga babae upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Pagbalik sa bahay, inatake si Ryo ng isang lalaking may maskara na sinubukang saksakin siya, ngunit naharang ng pera ang atake. Nahulog si Ryo sa lupa, at humakbang ang lalaki patungo sa kanya. Habang tinitingnan ni Ryo ang paligid, napagtanto niyang patay na ang kanyang mga kaibigan. Muli siyang inatake, biglang lumitaw ang isang angelical na figura at tinawag si Ryo sa kanyang dating pangalan, Haruto. Nangako siyang tuturuan siya kung paano gamitin ang kanyang mga kapangyarihang magic. Habang pinap sharpen ni Ryo ang kanyang mga pandama, naiiwasan niya ang atake, lumaban pabalik, at nakuha ang lalaki, na nahahayag ang kanyang mukha. Narinig ni Ryo ang isang tinig mula sa sako na dala ng kanyang mga amo kanina at natagpuan ang batang babae na hinahanap ng mga babae. Nakiusap siyang dalhin siya sa kastilyo, kung saan siya ay papapurihan ng kanyang ama, at nahimatay siya nang makita ang pagkawasak sa silid. Habang papunta sila sa kastilyo, sinampal siya ni Christina, na inaakalang nagsinungaling si Ryo tungkol sa hindi niya pagkakita sa batang babae. Sa galit, nang magkita sila sa daan, inakusahan siya ni Christina ng pagdukot sa kanyang kapatid na babae, at nakialam si Vanessa, humihiling kay Ryo na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sa kanyang galit, hinablat ni Christina si Ryo sa kanyang damit, ngunit tumugon si Ryo sa pamamagitan ng pagpisil sa kanyang mga kamay at hinihimok siyang makinig. Inilabas ni Vanessa ang kanyang espada, na nagbabala sa kanilang dalawa na lumayo sa kabila ng mga banta ni Christina na ipagsasampal si Ryo ng Les Majeste. Ipinilit ni Vanessa na pakinggan ang kanyang panig. Inutusan nila si Ryo na pumunta sa kastilyo, at kahit na siya ay nag-aatubili sa simula, sumang-ayon siya, batid na ang pagtutol ay walang silbi. Tiniyak ni Vanessa na siya ay pakakawalan kung siya ay walang kasalanan. Samantala, ang mga Royal Guard ay nagsisiyasat sa lugar ng insidente at natagpuan ng isang lalaking may maskara na halos patay na. Gayunpaman, isang hindi kilalang tao sa crowd ang nag-trigger sa pagkamatay ng lalaki sa pamamagitan ng pagbasag ng isang hiyas, na nagtataguyod sa kanyang kapahamakan. Sa kastilyo, tinorture si Ryo ni Charles Arbor, ang Vice Captain ng Knights of the Royal Guard. Hiniling ni Charles na umamin si Ryo sa pagdukot kay Prinsesa Flora, na nangangako ng kahinahunan kung siya ay makikipagtulungan.
Itinanggi ni Rio ang paratang na nagpagalit kay Charles na sinaktan siya gamit ang isang kahoy na stick. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong, pinanatili ni Rio ang kanyang kawalang kasalanan. Sa ibang silid, nagising si Prinsesa Flora at ipinaliwanag ang mga pangyayari kay Lady Vanessa at Celia. Nag-express siya ng pagkabahala sa sitwasyon ni Rio at iginiit na dapat siyang tawagin. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Vanessa na ang ganitong kahilingan ay nangangailangan ng pahintulot ng hari. Hinimok ni Flora si Vanessa na gawin ang kinakailangang kaayusan ng mabilis dahil hindi niya kayang tiisin na maapi si Rio matapos siyang iligtas. Sa interogasyon, patuloy na tinorture ni Charles si Rio at isang gwardya ang nagbabala sa kanya na maaaring mamatay si Rio sa abusong iyon. Si Charles, naabala sa pag-ayos ng reputasyon ng mga kabalyero na nabigo sa pagprotekta kay Flora, ay hindi pinansin ang babala. Sa oras na tila masama ang sitwasyon, dumating sina Vanessa at Celia na saksihan ng malupit na pagtrato kay Rio. Pinagtanggol ni Charles ang kanyang mga aksyon na iginiit na malamang nakasangkot si Rio sa pagdukot kay Flora, ngunit ipinaalam ni Vanessa sa kanya na pinasalamatan ni Flora si Rio sa pagligtas sa kanyang buhay. Na-relieve si Charles nang marinig na buhay si Flora, at inutusan si Rio na palayain na nagpapanggap na ang kanyang kaligtasan ang pinakamahalagang bagay. Lumapit si Celia kay Rio upang tumulong, ngunit sinabi niya na huwag siyang hawakan bago siya bumagsak mula sa pagkapagod. Nakaramdam ng pagkakasala si Celia at nag-alok na pagalingin siya kagad. Pinayagan ni Charles silang umalis at nagpalitan ng sulyap si Vanessa sa kanya bago umalis. Nagising si Rio sa isang silid sa Royal Palace, nagulat na makita ang kanyang sarili na walang mga sugat. Tinanong siya ni Celia na nagpagaling sa kanya kung may sakit siya. Humingi siya ng tawad para sa pinagdaanan niya at inihayag na siya ay estudyante ng magic sa Beltram Royal Academy, formal na nagpakilala bilang Celia Claire. Naalala siya ni Rio at nagpasalamat sa kanya sa pagpagaling. Nagtanong si Rio tungkol sa kanyang kapalaran at kung ano ang mangyayari sa susunod. Ipinaalam ni Celia na nais ng hari na makilala siya ng personal upang ipahayag ang kanyang pasasalamat at nag-aalala tungkol sa tamang etiketa. Humiling si Rio kay Celia na turuan siya ng mga kinakailangang asal para sa isang audience kasama ang hari at siya ay sumang-ayon. Nagkamay sila, nagkasundo na magtulungan at hindi nagtagal ay nakita si Rio na makilala ang hari sa silid ng trono. Ang eksena ay lumipat kay Rio sa akademya at binalaan siya ni Celia na karamihan sa mga estudyante ay nagmula sa mayayamang pamilya na nangangahulugang malamang na makakaranas siya ng maraming pang-aapi. Tahimik na sumagot si Rio na naiintindihan niya ang kanyang posisyon. Pagkatapos nito, ipinakilala siya ni Celia sa kanyang bagong klase na nagmarka ng pagsisimula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Sa sandaling malaman ng mga estudyante na si Rio ay mula sa mga slum, nagsimula silang magbulungan sa kanilang mga sarili na malinaw na hindi nasisiyahan na makasama ang isang tao mula sa ganitong background. Nalaman natin na pinayagan si Rio na sumali sa akademya bilang gantimpala sa pagligtas kay Prinsesa Flora, ngunit sa kabila nito, nahihirapan siyang makisama sa sinuman. At ang kanyang kakulangan sa kakayahang magbasa ay nagpapalala sa sitwasyon. Nangako siyang hihingi ng pribadong tulong kay Celia, kaya pagkatapos ng klase, pumunta siya sa kanyang silid-aralan upang tuparin ang pangakong iyon. Dito, sinalubong siya ng isang malawak na koleksyon ng mga komplikadong scroll at textbooks, at nagulat siya nang malaman na sa kabila ng pagiging 12 taong gulang lamang, itinalaga si Celia bilang isang propesor dahil sa kanyang talino. Si Rio, na nagdadala ng mga alaala ni Haruto mula sa kanyang nakaraang buhay sa modernong Japan, ay humanga kay Celia sa kanyang bilis sa pagkatuto ng matematika. Habang umiinom ng tsaa, tinanong ni Celia si Rio tungkol sa kanyang unang araw at tumugon siya na maayos ang lahat sa kabila ng diskriminasyong kanyang naranasan. Sa susunod na araw, dumalo si Rio sa isang martial arts class. Nakita ng guro ang kakayahan ni Rio at hinamon siya sa isang duelo. Bagaman pinagtawanan siya ng kanyang mga kaklase dahil sa kakaibang posisyon niya, nakita ng guro ang potensyal sa kanya. Ang karanasan ni Haruto sa kendo ay tumulong kay Rio na makipaglaban ng matatag, na nagbigay respeto sa guro. Sa kabila ng paanyaya na sumali sa Royal Knights, tinanggihan ni Rio ito na binanggit ang iba pang responsibilidad. Pagkalipas ng ilang panahon, natagpuan ni Celia si Rio na nalulumbay sa mga libro habang nag-aaral para sa final exams. Bagaman pinayuhan siya ni Celia na huwag masyadong mag-alala sa mga grado, determinado si Rio na magtagumpay. Nang isagawa ang mga pagsusulit, madali niyang nalampasan ang mga ito habang ang ilan sa kanyang mga kaklase ay nahihirapan. Kaagad pagkatapos ng mga pagsusulit, nagsimulang mag-alala si Rio sa mga alaala ni Haruto
partikular sa kanyang kaibigan sa pagkabata na si Miharu at ang kanilang paghihiwalay. Ipinahayag ang mga resulta ng pagsusulit at si Rio ay nanguna sa taon, nakatali kay Prinsesa Christina. Samantala, ang kaibigan ni Christina sa pagkabata, si Rona, ay pumangatlo. Si Alphonse, isang maharlika na namumuno sa grupo ng mga bully laban kay Rio, ay inakusahan siya ng pandaraya sa harap ng lahat. Gayunpaman, ipinagtanggol ni na Christina, Rona, at Celia ang mga nagawa ni Rio. Sa kabila ng kanilang suporta, tumanggi si Alphonse at ang kanyang grupo na makinig at umalis. Kahit na mahusay ang naging performance ni Rio, nag-aalala si Celia na ang kanyang tagumpay ay maaaring gamitin laban sa kanya. Gayunpaman, pinuri niya ang kanyang pagganap at pinatibay ni Rio ang kanyang loob na kaya niyang harapin ang anumang problema basta't sumusuporta siya sa kanya. Pinaamo nito si Celia na nangako na patuloy siyang tutulong sa anumang paraan na maaari. 5 taon ang lumipas, isang piling grupo ng mga estudyante ang pinili upang lumahok sa isang torneo na may exhibition. Kasama sina Rio, Alphonse, at Stuart sa mga napili na nagdulot ng sorpresa sa lahat. Sinubukan ni Alphonse na tumutol sa pagsasama ng isang karaniwang tao, ngunit pinatahimik siya ng guro na nagsabing ang desisyon ay pinalna. Sinabi ni Celia kay Rio kung gaano siya kasaya na napili siya at napag-usapan nila ang posibilidad na isang scout ang maaaring kumalap sa kanya para sa Royal Knights kung siya ay gumanap ng maayos. Gayunpaman, sinabi ni Rio na wala siyang balak na sumali sa orden. Habang umiinom si Celia ng tsaa, tinanong niya si Rio kung ano ang balak niyang gawin pagkatapos ng paaralan at sinabi ni Rio na balak niyang maglakbay sa Yagumo. Nang malaman niya na balak niyang umalis ng bansa, ipinaabot niya ang kanyang panghihinayang at inimbitahan siya na manatili at makipagtulungan sa kanyang laboratorio. Sinabi ni Rio na gusto niya ang kanyang buhay dito, ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok. Na sinasabi na dahil siya ay isang maharlika, kailangang makipag-ayos siya ng kasal sa lalong madaling panahon, at ang isang lalaking karaniwang tao ay hindi dapat magtrabaho sa kanyang laboratorio. Naalala ni Rio na nangako ang kanyang ina na dadalhin siya sa kanilang bayan, Yagumo, kapag siya ay lumaki. Ang pagninilay sa kanyang ina ay nagdulot sa kanya ng isang maikling trance. Di nagtagal, ang espada ng hari, si Alfred, ay nag-host ng Royal Exhibition Tournament. Lumalabas na ang unang kalaban ni Rio ay si Charles Arbor, ang lalaking brutal na nanakit sa kanya 5 taon na ang nakalipas matapos siyang hamiya. Nagulat si Charles na makita si Rio bilang kanyang katunggali ngayon. Habang nababahala si Charles, tahimik na sinabi ni Rio na may utang siya kay Charles dahil sa maganda nitong pagtrato sa kanya. Napansin ni Alfred ang kakaibang estilo ng pakikipaglaban ni Rio, habang nagulat si Charles na nakikipaglaban si Rio nang walang kalasag. Sa simula ng laban, tila pareho silang pantay, subalit, si Charles, na pinapagana ng kanyang galit at pagnanais ng paghihiganti, ay nag-push sa kanyang sarili ng mas mabuti. Siya ay na-demote ng 5 beses sa nakaraang 5 taon dahil sa kanyang pang-aabuso kay Rio at ngayon ay naghahanap ng pagbabalik. Gayunpaman, maingat na sinexploit ni Rio ang isang kahinaan sa depensa ni Charles at na-disarm siya, na sa huli ay nag-secure ng tagumpay. Ipinahayag ni Alfred na si Rio ang nanalo, at nag-arte si Alfred na parang talunan, na nagsasabing nagpawik lang siya at humihiling ng rematch. Ngunit hindi binigyan ni Rio ng pagkakataon ito. Pagkatapos ng laban, si Charles ay naghahanap ng inumin upang kumalma, galit kay Rio dahil sa paghamak sa kanya sa harap ng lahat. Isang opisyal mula sa Praxia Empire na si Rice ang nagbigay ng aliw sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na pinayagan lang niyang manalo ang bata. Hindi tulad ng ibang knights na kumilos ng pambata at nanalo sa kanilang mga laban, nag-usap pa si Charles kay Rice at ibinunyag na minsang inakusahan si Rio na kinuha si Prinsesa Flora bilang hostages. Napumukaw sa interes ni Rice. Kahit na kinikilala ni Rice ang mga talento ni Rio, nagkasundo si Charles ng may pagtutol. Kinabukasan, bilang paggalang sa tagumpay ni Rio, nagplano si Celia na makipagkita sa kanya sa pintuan ng paaralan. Gayunpaman, nakita niya si Rio na nakikipagkita sa isang babae sa likod ng paaralan. Nang makita ni Celia na umamin ng pag-ibig ang babae kay Rio, siya ay bahagyang nainis at nalungkot. Pagkatapos, nakita si Celia na tinitingnan ng mga plano ng bawat estudyante pagkatapos ng graduation. At napansin niyang walang nakasulat na plano si Rio. Hindi nagtagal, nagsagawa si Celia ng isang lecture tungkol sa pagkontrol ng magic na nakatuon sa lightning spells na sinubukang provokahan si Rio. Si Alphonse ay nagbulong-bulungan at nagsabi na ang lecture ay masyadong advanced para sa kanilang klase. Nakaramdam ng hindi komportable si Rio, lalo na't hindi siya makagamit ng magic.
Dagdag pa ni Alphonse ang pang-aasar, sinasabing siya lamang ang makikinabang sa lecture. Bilang tugon, humiling si Celia kina Alphonse at Stuart na ipaliwanag ang lightning spell at ipakita ito. Sa kabila ng kanilang pagmamalaki, ang kanilang mga pagsisikap ay hindi kahanga-hanga. Nang makita ang kanilang mahihinang performance, nagpasya si Celia na ipakita sa kanila kung ano ang tunay na kontrol ng magic. Matapos isara ang mga bintana, nagcast siya ng maraming lightning spells ng sabay-sabay. Ang kidlat ay sumasayaw sa paligid ng silid bago sumabog sa isang maliwanag na ulan ng liwanag. Bagaman hindi kayang gumamit ni Rio ng mga magic formulas tulad ng ibang estudyante, nagagawa niyang gayahin ang mga spell sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa mga ito dahil sa kanyang napakalaking mana reserve. Pagkatapos ng demonstrasyon, agad na pinuri ni Stuart si Celia, subalit, humarap siya kay Rio, na ipinahayag ang kanyang inis na tila umaakit si Rio ng atensyon mula sa kalahating babae ng mga estudyante sa akademya. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Stuart na provokahan si Rio, nakialam si Celia na sinabing iwanan na lang ang isyu at iwan si Rio ng nag-iisa. Sa kalaunan, ang klase ay nakatakdang magsagawa ng outdoor practicum exam na si Alphonse ang namumuno. Ang kanilang gawain ay mag-navigate sa gubat at maabot ang kanilang destinasyon bago magdilim. Dahil sa koneksyon ng kanyang ama, si Alphonse ay nakapagplano na ng isang tusaong plano upang masiguro ang kanilang tagumpay. Nang ipahayag ni Rona ang kanyang hindi pag-aproba, sinabing parang pandaraya ito, pinahintulutan ni Christina si Alphonse na ipagpatuloy ang kanyang plano. Samantala, inatasan ni Stuart si Rio na dalhin ang mga bag ng grupo. Sa kabila ng kawalang katarungan nito, nag-alok si Flora na tumulong, ngunit tinanggihan ni Rio, bagaman iginiit ni Flora na siya ay magdadala ng ilang bag. Habang naglalakad sila sa gubat, nakatagpo ang grupo ng mga goblin na sumusunod sa kanila. Bagaman proud si Alphonse bilang commander, nagpakita siya ng nakakagulat na karunungan sa paghawak sa sitwasyon. Inutusan ng leader ang vanguard na maging mas malakas habang nagkakaisa ang dalawang grupo upang labanan ang mga goblin. Pinagtawanan ni Alphonse si Rio nang pansamantala itong mawalan ng focus, hindi alam na may nakamasid sa kanila mula sa anino. Nararamdaman ni Rio ang presensya na naging sanhi ng interes ni Rice. Na nagpa siya na subukan ng mga kakayahan ni Rio. Sinusundan ng grupo ni Alphonse ang mapa na ibinigay ng kanyang ama na nagdala sa kanila sa isang mapanganib na bangin. Sa ilalim ng pressure ng oras, tinanong ni Christina si Alphonse kung ano ang susunod nilang gagawin, ngunit bago siya makasagot, umatake ang mga orc. Sa gulo, nasaktan si Stuart at aksidenteng nagdulot kay Flora na mahulog mula sa bangin. Agad na tumalon si Rio upang sagipin siya, ngunit nahulog din siya sa proseso. Samantala, nakabawi si Alphonse at tinulungan ng grupo na itulak pabalik ang mga orc. Si Rio, na walang sugat, ay natagpuan ng kanyang sarili na nag-iisa sa gubat at naisip niyang hindi siya makakabalik sa iba dahil magiging kainahinala sila kung siya ay lalabas na walang sugat. Sinisikap ni Stuart na takpan ng kanyang pagkakamali na sinasabing si Rio ang may kasalanan sa pagbagsak ni Flora. Sinabihan siya ni Alphonse na huminahon na nagbunyag na sinusubukan nilang intindihin kung ano ang nangyari. Ipinilit ni Stuart na si Rio ang nagtulak kay Flora mula sa bangin at pagkatapos ay sinagip siya upang makabawi sa kanyang pagkakamali. Si Flora, na hindi ganap na sigurado sa nangyari, ay tumangging maniwala na itinulak siya ni Rio at iniisip ni Christina na dapat na silang umalis sa ngayon dahil walang makukuha sa pagtatalo sa kasalanan ni Rio sa mga oras na ito. Pagod na sa politika ng akademya, nagpa siya si Rio na umalis at simulan ang kanyang paglalakbay ng mas maaga kaysa sa nakaplano. Gayunpaman, nangako si Flora na hahanapin siya kahit na kailangan niyang gawin ito mag-isa, ngunit pinayuhan siya ng iba na huwag gawin ito. Bigla, isang nakabibinging daing ang humanig sa gubat at isang minotaur ang lumapit. Nagcast si Christina ng Thunderbolt spell, ngunit hindi ito naging epektibo, kaya inutusan ni Alphonse ang grupo na lumipat sa Ice Magic. Sa kabila ng kanyang pamumuno, ang labis na lakas ng minotaur ay nagpilit sa mga unahang linya na umatras. Si Flora, na malapit pa rin pagkatapos tumulong sa isang nasugatang estudyante, ay nahatak ang atensyon ng Minotaur. Sa sandaling ito ay handang umatake sa kanya, si Rio ay sumulong, pinutol ang kamay ng Minotaur. Inutusan niya si Flora na umalis habang siya ay humahawak sa halimaw. Gamit ang kanyang spirit arts, madali niyang tinalo ang nilalang sa pamamagitan ng pag-atake sa mahina nitong bahagi at pagpuputol ng ulo nito. Habang naglalaho si Rio sa gubat, may ilang estudyante na dumating na masyadong huli upang pigilan siya. Si Rice, na nagmamasid sa buong insidente, ay napansin ng madilim na buhok at mata ni Rio na nagbigay ng hinala na siya ay maaaring mula sa Yagumo.
Pagkatapos, narinig ni Celia ang isang pag-uusap sa pagitan ng headmaster at Duque Gustav tungkol sa pagkawala ni Rio. Ang hindi matatag na estado ng kaharian ay pumipigil sa kanila na ipakita ang kahinaan, kaya si Rio ay inakusahan sa insidente, at nagtataka si Celia kung ano ang maaaring nangyari sa kanya habang siya ay nag-aalala para sa kanya. Sa gabi, bumisita si Rio kay Celia, at siya ay nahahabag ng malaman na buhay siya. Pinasalamatan ni Rio si Celia para sa suporta na ibinigay niya sa kanyang panahon sa akademya. Aminin na hindi niya ito kakayanin nang wala siya. Nangako siya na magsusulat ng mga liham gamit ang pangalang Haruto bago sila magpalitan ng isang taus-pusong yakap. Si Celia, na nahahati sa saya at kalungkutan, ay nanood habang umalis si Rio sa kanyang paglalakbay patungong Yagumo. Pagkatapos umalis ni Rio sa kaharian ng nagmamadali, nagpunta siya sa Amend, isang bayan ng pamilihan sa loob ng kaharian ng Galar. Dahil hindi pa umabot ang kanyang wanted posters sa bayan, malaya siyang nakagalaw, nagtitipon ng mga supply ng walang hirap. Gayunpaman, hindi niya maalis ang nakakabalisang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya, kahit sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ito ay imahinasyon lamang. Habang nag-iimbestiga sa bayan, natagpuan ni Rio ang isang street vendor na nagbebenta ng pasta-based na ulam. Binanggit ng vendor na si Lisa Lottie, ang lider ng lungsod, ang nagpakilala sa ulam sa pamilihan matapos itong tikman. Pakiramdam na rejuvenated, humingi si Rio ng payo mula sa vendor at inirekomenda siya sa Merchant Guild, kung saan may nakatayong food stand sa harap ng pintuan nito. Pagpasok sa guild, sinalubong siya ni Lottie, isang receptionist na napansin ang kanyang madilim na kutis at misteryosong aura. Tinulungan siya ni Lottie na pumili ng mga delatang pagkain para sa kanyang paglalakbay at humanga sa kanyang malawak na kaalaman sa tsaa at mga kagamitan sa tsaa, na isang bagay na hindi inaasahan sa isang manlalakbay. Inakay siya ni Lottie sa isang waiting room kung saan ang ibang mga manlalakbay ay nagpapahinga at naiisip ni Rio ang kanyang susunod na hakbang. Bago umalis sa Amon, kumuha si Rio ng tahimik na sandali upang magsulat ng liham kay Celia. Ipinaliwanag niya na ito ang huli niyang liham sa loob ng ilang panahon dahil plano niyang maglakbay ng mas malayo kung saan hindi na posible ang pagpapadala ng mga liham. Sa kabila ng hindi tiyak na hinaharap, nagpatuloy si Rio, ganap na nauunawaan na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at may mga panganib na maaaring nagkukubli sa mga anino. Pagkatapos ay nagpaalam si Lottie sa kanya at nang umalis si Rio sa tindahan, natuklasan nating si Lottie pala ay si Lisa Lottie mula pa sa simula. Habang naglalakad si Rio sa gubat, nakatagpo siya ng isang taong sugatan na nakahiga sa gitna ng daan. Nang subukan niyang tumulong, brutal siyang inatake gamit ang mga nakalalasong karayom. Ito na ang huling pagkakataon na siya ay nagpakita ng kabutihan sa ibang tao habang may isang kutsilyo na iginuhit ni Latifa. Ang nag-atake kay Rio na may layuning patayin siya. Ang bilis ng kanyang galaw ay nagdulot ng pagkabigla kay Rio, ngunit nagawa niyang makasabay sa kanya na lalong nagpamangha kay Latifa. Hindi siya makapaniwala na nagagawa niyang makasabay sa kanya kahit na siya ay nag-cast ng enhancement spell at malinaw na ito ay nagpapalakas kay Rio. Napansin ni Rio na masyadong nakatuon si Latifa sa kanyang mga kutsilyo, kaya lumipat siya ng atensyon sa kanyang mga kamao at matagumpay na napin siya sa lupa. Habang nanginginig si Latifa na may luha sa kanyang mga mata, humihingi siya kay Rio na bitawan siya, kaya nag-cast si Rio ng mahinang sleep spell upang pakalmayin siya. Napagtanto niya na ang kwintas sa kanyang leeg ay isang slave collar at inalis ito gamit ang spell na nabasa niya sa isang libro. Nang magising si Latifa, naaalala niya ang oras na siya ay namatay sa isang aksidente sa bus at nalaman nating siya at ang kanyang byuda ay namatay sa parehong aksidente. Matapos ang kanyang kamatayan, ang kanyang kaluluwa ay ipinadala sa katawan ni Latifa, isang alipin ni Stuart, na pinilit siyang tawagin siya bilang kuya sa pamamagitan ng pagpapatong sa kanya ng obedience collar. Kapag siya ay tumanggi sa kanyang mga utos, siya ay nagdanas ng matinding sakit at ang buong pagkatao niya ay nagwasak. Pagkatapos magising ni Latifa, siya ay paunang nag-aalangan kay Rio. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang wala na ang kwintas, siya ay nagsimula ng umiyak sa saya at ginhawa. Tinatanong siya ni Rio at natutuklasan ang kanyang koneksyon kay Stuart. Sa kanyang mga tanong, sinisigurado niyang walang ibang humahabol sa kanya. Pinapayagan niyang umalis siya dahil hindi na siya panganib sa komunidad, ngunit pinayuhan siya ni Rio na ang mga tao tulad niya ay madalas na ipinagbibili sa pagkaalipin sa rehiyong ito. Inirerekomenda niya na maglakbay siya patungong silangan sa isang kagubatan kung saan nakatira ang ibang demi-humans. Bukod dito, ang katotohanan na si Rio ay naglalakbay sa parehong direksyon ay isang maswerteng pagkakataon. Nang subukan ni Rio na iwanan siya, nagsimula si Latifa na sumunod sa kanya.
Malinaw na ipinahayag niya na hindi niya siya pinalaya dahil sa kabutihang loob. Sa halip, ginawa niya ito dahil naniniwala siyang magiging hindi komportable kung iiwan siya. Tinanong niya siya na huwag siyang sundan at sinabi sa kanya na hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala sa kanya. Dahil dito, hindi sila makakapaglakbay ng magkasama. Sinabi niya sa kanya na hindi siya magtataksil sa kanya at ibinigay sa kanya ang slave collar upang maaari niyang isuot ito at matiyak ang kanyang pagsunod. Habang umiiyak, sinabi niyang kinasusuklaman niya ang pagiging alipin, ngunit higit siyang natatakot sa pagiging mag-isa kaysa sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Naisalang salangan, pinayagan ni Rio na samahan siya ngunit sinabi sa kanya na alisin ang kwintas habang naglalakbay sila patungong silangan. Mananatili si Latifa sa kanyang tabi at huminto sila sa isang lugar upang magkampo sa araw na iyon. Naghanda si Rio ng ilang sandwich para sa kanila at matapos kumain, umiyak si Latifa dahil matagal na siyang hindi nakakakain ng maayos. Paglipas ng mga araw, makikita silang naglalakbay sa magaspang na lupa. Maaga nang nag-set up ng kampo si Rio at napansin na si Latifa ay labis na napapagod. Samantala, natanggap ni Celia ang liham na isinulat ni Rio sa almond. Bagamat siya ay relieved na alam na siya ay buhay at mabuti, nababahala siya dahil sa hindi niya makausap siya sa loob ng ilang panahon. Noong gabing iyon, nagulat si Rio nang matuklasan niyang pamilyar si Latifa sa spaghetti at tinanong siya kung maaari siyang magkaroon nito. Pinayagan niya siya at habang kumakain siya, nagsimula siyang isipin na siya rin ay isang tao na naparito mula sa Japan, katulad niya. Nakita naman natin si Rio at Latifa na natutulog sa tolda, at ang pagdinig sa kanyang pag-iyak sa kanyang pagtulog tungkol sa pagnanais na makabalik sa Tokyo habang may masamang panaginip ay nagbibigay sa kanya ng karagdagang katibayan upang suportahan ang kanyang mga paniniwala. Nang magising si Latifa sa susunod na umaga, napansin niyang kahawig ni Rio ang batang nakita niya sa bus kung saan siya namatay. Sa wakas, nagising si Rio at nang tanungin ni Latifa kung maaari niyang tawagin siyang Kuya, pumayag siya. Umaasang makakatulong ito sa kanya na makaramdam ng higit na kapanatagan. Ang susunod na bahagi ng kanilang paglalakbay ay nagdadala sa kanila sa iba't ibang tanawin at pagkatapos ng ilang paglalakbay, nakita ni Rio ang isang malaking puno sa distansya. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, tila hindi ito napansin ni Latifa. Napansin ito ni Rio at napagtanto niyang ang puno ay maaaring nakatago sa pamamagitan ng ilang mahika. Makikita ulit silang nagkampo sa gubat at muli ay napansin ni Rio na si Latifa ay may masamang panaginip. Kaya, ginamaw niya ang kanyang tulog gamit ang kanyang espiritu na sining upang mawala ang kanyang bangungot. Bigla namang nawala ang apoy sa kampo at napansin niya ang isang lobo. Paglabas ng tolda, naglaho ang paningin ni Rio nang biglang naglabas ang lobo ng maliwanag na puting liwanag. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Uzuma, isang harpy, Sarah, isang wolf woman, Alma, isang duwende, at Orphea, isang mataas na elf, sa paligid niya. May 4 na kalahating tao na nakapaligid sa kanya. Sinubukan ni Rio na makipag-usap sa kanila, ngunit hindi interesado si Uzuma dahil iniisip niyang ang mga tao ay mga nakakadiring nilalang. Sinabi ni Sarah sa kanya na kailangan pa rin nilang malaman kung ano ang mga motibo niya. Sumasang-ayon sila na bigyan siya ng pagkakataong magsalita pagkatapos uminsist ni Sarah. Habang ginagawa ni Rio ang kanyang kaso, si Orphea at Alma ay pumunta sa kanyang tolda, kung saan natagpuan nila si Latifa na natutulog sa ilalim ng isang partikular na spell. Pagkatapos, inatake ni Uzuma si Rio, naniniwalang siya ay hamawa sa isa sa kanilang uri bilang hostage. Bagamat iginiit ni Rio na ito ay isang hindi pagkakaintindihan, parehong nakita ni siya at ng mga babae na ginagamit niya ang espiritu na sining. Gumamit si Alma ng spell sa lupa upang pigilan si Rio sa paggalaw na nagbigay daan sa kanya upang ma-knockout. Habang natutulog si Rio, nananaginip siya tungkol sa batang nakita niya noong siya ay bata pa. At tinatanong niya ito kung sino siya, ngunit wala siyang ideya tungkol dito, kahit na alam niya ang lahat tungkol kay Haruto. Nagtataka si Rio kung bakit ganito, at sinasabi niya na ito ay dahil sila ay konektado. Sinabi niya na oras na para siya ay umalis, dahil hindi na siya makakapagtagal. Pagkatapos ay nagising si Rio at natagpuan ang kanyang sarili na nakagapos at nakabihag. Pumasok si Latifa, sumisigaw sa 4 na babae, nagagalak na siya ay gising na. Nagtatanong siya kung nasaktan ba nila siya, at nagagalit na nagtatanong kung sino ang nagutos na atali ang kanyang kuya. Isang matandang babae na nagngangalang Ursula mula sa nayon ang pumasok at humihingi ng tawad sa kung paano siya tinrato. Bilang tugon, ang lahat, kabilang si Uzuma at ang iba pa, ay lumuhad sa kanyang harapan, ipinapahayag ang kanilang paghingi ng tawad.
Nais ni Ursula na maging maayos si Rio at tinitiyak na ang mga babae ay paparusahan ng naaayon, habang si Orphea ay nagtatrabaho upang palayain siya mula sa kanyang mga tanikala. Ipinaalam ni Ursula na ang ibang matatanda ay humihingi ng tawad simula sa susunod na umaga, at binanggit niya na sa ngayon, ito na lamang ang silid na maibigay nila sa kanya. Kinabukasan, sinamahan ni Ursula si Rio sa Hall of the Elders. Sa kanilang paglalakad, muling tumingin si Rio sa malaking puno. Nagbigay si Ursula ng kaunting impormasyon na nagsasabi na ang punong mundo ay tahanan ng makapangyarihang espiritu na si Dryas. Nakakabilib para sa kanya na nakikita ito ni Rio dahil ang karamihan sa mga tao ay hindi kayang makita ito. Dahil nangangailangan ito ng malaking kaalaman sa sining ng espiritu. Pagdating nila, nakilala ni Rio ang dalawa pang matatanda ng nayon, sina Selora, isang elf, at Dominic, isang dwarf. Mas maliit si Dominic kumpara kay Selora. Parehong humingi ng tawad ang mga matatanda sa kung paano nila siya tinrato at nagpapasalamat sa kanya sa pag-save ng isa sa kanilang mga tao. Inaalok nila siyang tuparin ang anumang hilingin niya bilang kapalit. Humiling si Rio na alagaan nila si Latifa at sinabi nila na balak na nila itong hilingin sa kanya. Kaya nagbigay siya ng pabor. Sinabi ni Rio na si Latifa ay naging masyadong attached sa kanya, kaya baka ayaw niyang bumitaw ng madali. Humiling ang mga matatanda na manatili siya sa nayon ng ilang panahon. Nabanggit ni Dominic na maaari pa siyang mag-asawa ng isa sa mga babae kung nais niya, at umaasa si Ursula na hindi siya masyadong magpadala sa ganito. Sumang-ayon si Rio na manatili sa nayon, umaasang may makakapagturo sa kanya ng mga sining ng espiritu at ang mga pangunahing kaalaman na kailangan niya upang manatili roon. Kaya sumang-ayon silang kumuha ng magandang guro para sa kanya. Pagkatapos ay lumitaw ang dakilang espiritu na si Dryas at nalaman namin na siya ang namamahala sa punong mundo. Nang suriin si Rio, natuklasan niya na may espiritu na natutulog sa loob niya, na sa tingin niya ay dahilan kung bakit nahihirapan siyang mag-cast ng spells o magsagawa ng magic. Natutuwa si Rio na sa wakas ay nalaman ang dahilan sa kanyang hindi kakayahan na gumamit ng magic. Nang mas masusing suriin ni Dryas, nagulat siya nang makita na ang espiritu ay katulad ng isang tao. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga espiritu na may anyong tao ay napatay sa isang banal na digmaan 1,000 taon na ang nakalipas, at ang mga nilalang tulad niya ay tinitingnan na mas hindi mahalaga. Sa pagbubunyag na ito, nagpa siya ang mga taga-nayon na muling isaalang-alang kung paano nila tinatrato si Rio, dahil siya ngayon ay nakikita bilang banal na nagbigay sa kanya ng karagdagang pribilehiyo, kabilang ang VIP na pagtrato sa komunidad. Habang papunta si Rio sa kanyang bagong tahanan, sinalubong siya ni Latifa at ng iba pang mga babae. Masiglang ipinakita ni Latifa sa kanya ang kanilang bagong bahay na sinasabing mayroon itong kusina at isang open-air bath. Pagkatapos, kumain sila ng kanilang tanghalian at nagulat si Rio nang makita ang mga butil na parang bigas. Natuklasan niya na ang mga ito ay na-import mula sa rehiyon ng Yegumo. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan na si Orphea at ang iba pang mga babae ay agad nalilipat sa kanya. Ipinaliwanag ni Ursula na ang kaayusang ito ay layunin upang matulungan si Latifa na bumuo ng mga koneksyon at relasyon sa mga tao bukod kay Rio. Habang ang mga araw at linggo ay mabilis na lumilipas, nasisiyahan si Rio sa kanyang oras kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, natututo tungkol sa mga sining ng espiritu at nakikilahok sa mga lokal na kaugalian. Iba't ibang mga kaganapan ang ginanap sa mga lungsod sa panahong ito, at ang eksena ay lumipat sa nayon na nagsasagawa ng mga ritual para sa Grand Spirit Festival na ginaganap 1 beses sa 1 taon. Nanalangin sila para sa banal na proteksyon mula sa espiritu ng dakilang puno. At pinagpala sila ni Dryas. Samantala, nakikita natin si Rice na lumilipad sa ibabaw ng isang griffin kasama ang isa pang lalaki, at bumaba sila malapit sa isang kuweba. Pumasok si Rice sa kuweba upang tingnan ang mga bagay, at naaalala ng kasama niya na ito ay bahagi ng kanyang pagsusulit upang sumali sa isang grupo na tinatawag na Celestial Lion Brigade. Lumabas si Rice mula sa kuweba na may dalang itlog, at nagtatanong ang lalaki kung anong klaseng itlog ito, ngunit pinabayaan na lang niya ito nang tanungin siya ni Rice kung talagang nais niyang malaman. Pinabayaan ni Rice ang lalaki na dalhin ng itlog para sa kanya, at sumakay sila sa griffin upang makatakas bago bumalik ang guro ng kuweba mula sa paghahanap ng pagkain. Gayunpaman, makikita na sila ay hinahabol ng mga mabangis na itim na nilalang. Ngayon, lumipas ang 1 taon mula nang magpasya sina Rio at Latifa na lumipat sa nayon na ngayon ay tinatawag nilang tahanan. Ipinagdiwang din ng mga taga-nayon ng Grand Spirit Festival ngayong taon, at tinanggap ni Selora at ng iba pa si Rio bilang kanilang sworn friend at si Latifa bilang residente upang ipakita ang kanilang pangako. Hinalikan ni Ginang.
Dryas ang bawat isa sa kanila, pinagtibay ang kanilang bagong katayuan, at inihayag ni Dominic sa lahat na ang piging ay magsisimula kaagad pagkatapos ng seremonya. Nang magsimula ang piging, ipinahayag ng mga babae sa party, kabilang sina Orphea, Latifah, at Sarah, ang kanilang pagmamahal kay Rio bilang pamilya. Sila ay nalasing, mahigpit na niyayakap si Rio, pinalilibutan siya mula kaliwa at kanan. Mukhang nasa alanganin si Rio, napapaligiran ng tatlo sa kanila, at ayon kina Orphea at Sarah. Tila malapit siya kay Latifah, ngunit nais din nilang maging kaibigan siya. Nagbigay si Rio ng mainit na ngiti sa kanila, nagpapasalamat sa kanilang pagkakaibigan. Ito ay nagpasaya sa mga babae, at nagpasya silang ipagdiwang ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga tasa ng pagkakaibigan, habang ang iba naman ay pumunta upang kumuha ng higit pang alak. Sinamantala ni Rio ang pagkakataon na makipag-usap kay Ursula tungkol sa kanyang mga plano na pamunuan ang nayon, at nagpasya siyang ipaalam ito kay Latifah. Naniniwala si Ursula na masyadong maaga pa para umalis siya, at hindi rin magiging masaya si Latifah tungkol dito, ngunit iniwan niya ang huling desisyon kay Rio. Samantala, sa isang tiyak na lokasyon, inaalok ni Rice ang kanyang kaibigan ng isang pulang tablet, na ayon kay Rice, ay magpoprotekta sa lalaki mula sa anumang panganib at magbibigay daan sa kanya upang subaybayan ang kanyang lokasyon. Nilunok ng lalaki ang tablet, at inutusan ni Rice siyang umalis sa lugar sa pamamagitan ng paglalakad kung sakaling may panganib at alagaan ng mabuti ang itlog. Umalis si Rice upang mag-explore sa paligid, at habang lumilipad sa kalangitan, napansin niya ang tila mga itim na wyvern sa malayo. Habang ang araw ay nalulubog, naglalakad si Latifah at Rio ng magkasama. Tinanong niya siya kung nag-e-enjoy siya sa buhay sa nayon, at masigla siyang sumagot na oo. Binibigyang diin ni Latifah na si Rio pa rin ang pinakamahalagang tao sa kanya, kahit na marami na siyang kaibigan ngayon. Mamaya, ibinulong ni Rio kay Latifah ang kanyang mga plano na umalis sa nayon at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungong Yagumo. Nais niyang sumama sa kanya sa paglalakbay, ngunit tumanggi siya, tinitiyak sa kanya na hindi magiging matagal ang kanyang pag-alis. Galit sa kaisipan ng kanyang pag-alis, nagpilit si Latifah na samahan siya. Nagbigay ng babala si Rio sa kanya tungkol sa mga potensyal na panganib na naghihintay, ngunit umabot na sa rurok ng kanyang galit si Latifah na nagdulot sa kanya na magtampisaw palayo sa frustrasyon. Samantala, nagtipon ang mga matatanda ng nayon upang talakayin ang mga reaksyon sa hadlang sa paligid ng kanilang nayon. At nag-alok si Sarah na imbestigahan ito kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa panahong ito, tahimik na nakapasok si Rice sa lungga ng mga wyvern at ninakaw ang kanilang natitirang maraming itlog. Habang ang mga babae ay lumilipad sa itaas ng lugar, nakita nila ang lalaki na kasama ni Rice na nagkikampang malapit sa isang tahimik na anyong tubig. Naglalanding sila malapit sa kanya, at inutusan ni Sarah ang kanyang grupo na huwag makialam maliban kung siya ang mag-utos, binibigyang diin ang pangangailangan ng pag-iingat. Gayunpaman, tumindi ang kanilang pag-aalala nang mapansin nilang may wyvern egg na nakasabit sa dibdib ng lalaki. Upang protektahan ang itlog, tumakas ang lalaki sakay ng kanyang griffin, at agad na nagbigay ng utos si Sarah na targetin ang griffin. Nagpabuga ng kidlat si Uzuma sa griffin, ngunit mahusay itong nakaiwas sa mga pagsalakay hanggang sa biglang lumabas ang isang wyvern na nagpalala sa sitwasyon. Patuloy na umawas ang griffin habang inaatake ito ng wyvern, at inilipat ni Sarah ang kanyang atensyon at nagsimulang habulin ang mga wyvern upang pigilan silang makapasok sa nayon. Nang matuklasan na ang itlog na dala ng lalaki ay talagang itlog ng wyvern, nagpadala siya ng isa sa kanyang grupo upang ipaalam sa mga matatanda ang bagong banta. Samantala, sa tulong ng pulang hiyas, pinatay ni Rice ang lalaki na kasama niya, at nahulog siya mula sa griffin habang siya at ang itlog ay bumabagsak patungo sa lupa. Naka-assign si Sarah kay Alma ng isang wolf spirit animal upang tumulong sa paghahanap sa wyvern, at pinapaalalahanan niya si Alma na patuloy na tumingin, determinadong mahanap ang nilalang. Si Latifah, na labis na nag-aalala sa pag-alis ni Rio, ay biglang nakakita ng isang bagay na nahuhulog mula sa langit. Nagmamadali siyang mag-imbestiga at nadiskubre ang isang walang buhay na katawan at isang nabasag na itlog. Tumibok ang kanyang puso ng isang madilim na wyvern nang lumitaw sa kanyang harapan at umuungalang nilalang sa lungkot nang mapagtanto nitong namatay ang isa sa mga batang nito. Sa nayon, nangunguna si Dominic, tinitiyak na ang lahat ay mag-evacuate sa gusali sa lalong madaling panahon pagkabalik ni Rio. Naguguluhan si Rio nang makita ang paligid, at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Dominic ang tungkol sa wyvern at kung paano nakikipaglaban ang mga babae sa mga ito sa gubat upang itulak sila palayo sa nayon. Nang marinig ito, naisip ni Rio na si Latifah ay nasa gubat,
at nagmamadali siyang pumasok upang kunin siya. Sa isang tensyonadong sandali, nakialam si Alma upang iligtas si Latifah mula sa mga apoy ng Wyvern, binabaliktad ang nag-aalab na hininga ng nilalang laban sa sarili nito. Sa pagtawag ng kanyang spirit animal, matapang na nakipaglaban si Alma sa Wyvern. Gayunpaman, ang kanyang laban ay naging isang pagsubok ng pagtitiis dahil hindi siya makapagbigay ng tunay na pinsala at kailangang maghintay para sa mga taga-nayon na makaligtas. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Latifah na i-distract ang Wyvern, nagawa nitong saktan si Alma sa isang atake. Sinubukan nitong tapusin siya, ngunit dumating si Rio sa tamang oras, iniligtas siya at dinala siya sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng matinding determinasyon at kanyang spirit arts, ginamit ni Rio ang kanyang mga kamay upang magbigay ng malalakas na suntok sa Wyvern. Sa sandaling susubukan ng halimaw na palayasin muli ang nag-aalab na hininga, isang bolt ng enerhiya mula kay Rio ang tumama dito sa lalamunan, epektibong pinigilan ang atake nito. Sa isang huling nakapagpapabago na hit mula sa itaas, nagpadala siya ng shockwave sa utak ng nilalang, tinapos ang banta nito sa wakas. Nakita ang trahedyang wakas ng kanilang kasama na Wyvern, nagpa siya ang iba pang mga Wyvern na umatras. Nanood si Alma na naguguluhan, hindi makapaniwala na nagtagumpay si Rio na talunin ng isang Wyvern gamit lamang ang kanyang mga kamay. Habang nagkakaroon sila sa lugar, nagpasalamat si Sarah kay Alma sa pag-aalis ng Wyvern, ngunit ipinaalam ni Alma kina Sarah at sa iba ang kahangahangang tagumpay ni Rio. Nagtataka siya kung bakit umatras ang iba pang mga Wyvern at ipinaliwanag ni Sarah na ang mga Wyvern ay likas na maingat na mga hayop, kadalasang iniiwasan nila ang pakikipaglaban sa mga kaaway na itinuturing nilang masyadong makapangyarihan. Nagtapos ang eksena sa pagyakap ni Latifah sa kanyang kuya. Kinabukasan, lumapit si Latifah kay Rio, humihingi ng tawad para sa kanyang asal noong nakaraang gabi. Sa paglipas ng panahon, siya ay lalong naging nakadepende sa kanya, tinitingnan siya hindi lamang bilang kasama kundi bilang isang nakatatandang kapatid. Sinabi ni Rio sa kanya na kailangan niyang pumunta sa Yagumo, ang lupain ng kanyang ina. Sa isang sandali ng kahinaan, ibinulgar ni Latifah ang kanyang lihim, sinabing hindi siya mula sa mundong ito. At hanggang ilang taon na ang nakalipas, namuhay siya sa isang lugar na tinatawag na Tokyo. Bilang kapalit, ipinaalam ni Rio sa kanya ang tungkol sa kanyang pinagmulan at reinkarnasyon. Natuwa si Latifah at pinatibay ni Rio na siya pa rin ang parehong tao na dati, binibigyang diin ang hindi pangkaraniwang pagkakataon na may dalawang individual na Hapones na nareinkarnate sa parehong oras at lugar. Habang lalalim ang kanilang pag-uusap, nangako si Latifah na maghihintay sa kanya hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang eksena ay lumipat kay Rio na handang umalis sa nayon, at bago siya umalis, nagbigay ang mga matatanda sa kanya ng isang mithril na espada at armadura na gawa mula sa balat ng dragon na kanyang natalo. Napansin niyang ang ibang residente ng nayon ay naghanda rin ng mga regalo para sa kanya, at naiisip ni Rio na magiging mahirap para sa kanya na dalhin ang lahat ng ito. Ibinigay din sa kanya ang isang space-time cache upang matiyak na ang kanyang paglalakbay ay may mga kinakailangang kagamitan. Isang dapat mayroon para sa anumang pakikipagsapalaran sa himpapawid. Ilalagay ni Rio ang lahat ng supply sa kanyang space-time cache, at bago umalis, nangako siya sa lahat na babalik siya sa nayon kung sakaling magkaroon ito ng problema. Umangat siya, sinasabi ang kanyang pamamaalam, lalo na kay Latifah. Samantala, umaasa si Celia na maayos si Rio dahil wala siyang natanggap na mga sulat mula sa kanya kamakailan. Pagkalipas ng 2 linggo, sa wakas ay nakarating si Rio sa rehiyon ng Yagumo. Na mukhang katulad ng Japan. Nag-imbestiga siya, ngunit hindi niya natagpuan ang anumang bakas tungkol sa kung sino ang kanyang mga magulang. Napansin niya si Naruri at So, 2 batang babae sa bukirin, at humiling siya sa kanila na dalhin siya sa pinuno ng kanilang nayon. Sinabi ni Ruri na ang pinuno ng nayon ay ang kanyang lola at dinadala siya dito. Nakilala niya si Yuba, ang matatandang babae ng nayon, at pumayag siyang umupo at makinig sa kanya dahil siya ay naiintriga. Nag-usap sila, at sinabi ni Rio na ang kanyang mga magulang ay namuhay sa Yagumo higit sa 15 taon na ang nakalipas, at nais niyang malaman ang anumang impormasyon tungkol sa kanila. Gayunpaman, nagbago ang mood ni Yuba nang banggitin ni Rio ang mga pangalan ng kanyang mga magulang, Zen at Im. Inutusan niya si Naruri at So na umalis sa silid agad dahil nais niyang makipag-usap kay Rio nang nag-iisa. Nang nag-iisa na si Rio, pinag-usapan niya ang tungkol sa kanyang ina at ang kanyang paglalakbay patungong Yagumo. Isiniwalat na habang naglalakbay siya, nagsimula siyang isipin na kung mahanap niya kung saan namuhay ang kanyang mga magulang, nais niyang gumawa ng mga libingan para sa mga ito. Mabilis na nakinig si Yuba, at nang matapos si Rio, kinumpirma niyang kilala niya ang mga magulang nito.
Pagkatapos ay ibinulgar niya ang isang mas nakakagulat na bagay. Sinasabing siya ay ina ni Zen na ginagawang lola ni Ryo. Pagkatapos ng isang sandali ng pagkabigla, sinabi ni Yuba na nakapag-set up na sila ng mga libingan para kina Zen at IM. Hindi niya sinabi kung bakit umalis ang mga ito, ngunit sinabi niyang ito ang pinakamahirap na desisyon na kanilang ginawa. Dinala siya ni Yuba sa mga libingan ng kanyang mga magulang at inaalok siyang manirahan kasama siya at ang kanyang pinsang si Ruri upang matulungan siyang makaramdam ng tahanan. Pumayag siya at hiniling ni Yuba na nangako siyang panatilihing lihim ang kanyang lahi sa loob ng ilang panahon at nauunawaan niya ito. Matapos igalang ang mga libingan ng kanyang mga magulang, bumalik siya sa bahay ni Yuba. Kinabukasan, maaga siyang nagising, handang tumulong sa bahay. Gayunpaman, lumabas si Ruri mula sa kanyang silid na medyo magulo, nakalimutan na mayroon na silang batang lalaki na nakatira kasama nila. Nahihiya, mabilis siyang umatras pabalik sa kanyang silid. Nang maglaon, tumulong si Ryo sa paghahanda ng almusal. Upang ipakita ang kanyang mga kakayahan, ginamit niya ang kanyang mga espiritual na kapangyarihan upang initin ang tubig para sa miso soup at napahanga ang lahat. Dumating si Shin, ang nakatatandang kapatid ni Sun, para sa almusal. Agad na nagduda si Shin kay Ryo, tinatanaw siya ng may pagdududa. Pagkatapos ng awkward na simula, naupo silang kumain ng magkasama. Tulad ng madalas na nangyayari sa mga lalaki, mabilis na nagbago ang opinyon ni Shin matapos matikman ang nilutong pagkain ni Ryo, na pagtanto na hindi siya banta kundi isang kapakinabangan. Pagkatapos ng almusal, humiling si Yuba kay Shin na dalhin si Ryo upang makilala si Dolla, ang master hunter ng nayon. Gusto ni Yuba na matutunan ni Ryo kung paano maging mangangaso, ngunit nagdududa si Shin sa kakayahan ni Ryo. Gayunpaman, hindi siya nagatubiling pumayag na dalhin siya roon. Habang umaalis, tinukso ni Ruri si So, sinasabi na mukhang nagsisimula na siyang magustuhan si Ryo, na nagdulot ng pamumula sa mukha ni So. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat para kay Ryo sa panahon ng pangangaso. Agad na napansin ni Dolla ang kanyang kahangahangang kasanayan sa pagbaril, dahil ang kanyang mga palaso ay palaging tumatama sa mga target. Sa kabilang banda, nahirapan si Shin na makapanabog kahit isang hayop, at ang walang kahirap-hirap na tagumpay ni Ryo ay nagdulot ng pagkabigo at kahihiyan sa kanya. Matapos ang pangangaso, umalis si Shin ng galit, malinaw na naiinis sa kinalabasan. Nakaramdam ng dumi pagkatapos ng mga pangyayari sa araw, nagpa siya si Ryo na gumawa ng paliguan para sa kanyang sarili nang mapagtanto niyang walang paliguan ang nayon. Nang aksidenteng matuklasan ni Ruri at So ang paliguan, ipinaliwanag ni Ryo kung ano ang kakaibang estruktura. Palihim na itinulak ni Ruri si So, inilapit siya ng sapat upang naamoy ang amoy ng kalinisan ni Ryo matapos ang kanyang palaigo, na lalong nagpa-fluster sa kanya. Nang marinig ni Shin at ang kanyang mga kaibigan ang tungkol sa pagtatayo ni Ryo ng paliguan, tinawanan nila siya na akala'y sinusubukan lang niyang humanga sa mga lokal na babae. Gayunpaman, napilitang umatras si Shin nang ipagtanggol ni Ruri at So si Ryo. Sa kabila ng ilang maliliit na hadlang, patuloy na tumutulong si Ryo sa mga gawaing bahay sa nayon, na nakakuha ng paghanga mula sa mga babae sa nayon. Sa kalaunan, humiling si Yuba kay Ryo na tumulong sa pagmamanman ng isang kargamento ng bigas na kailangang ipadala sa kabisera. Masigasig siyang pumayag, sabik na makapag-ambag. Biglang nagkaroon ng maraming ingay at nakita naming nagsimula si Shin ng labanan. Ang sagupaan ay kasama si Gan, ang anak ng isang pinuno mula sa kalapit na nayon na dumating sa paliguan na hindi inanyayahan. Ipinaliwanag ni Gan na nasira ang kanyang kariton sa daan patungong kabisera at aabutin ng oras para maayos ito. Humiling siya na manatili kay Ruri at nagbiro pa tungkol sa posibilidad ng kanilang kasal dahil pareho silang tagapagmana ng kani-kanilang nayon. May masamang tingin din siya kay So, na lalo pang nagpagalit kay Shin. Galit na galit si Shin sa pagiging mapilit at bastos ni Gan, sinubukan niyang ipagtanggol ang dangal ng kanyang kapatid na babae sa pamamagitan ng pagbato ng suntok, ngunit madaling na-overpower siya ni Gan. Ang sitwasyon ay umakyat hanggang sa dumating si Yuba at iniligtas ang labanan. Pinayagan niya si Gan na manatili sa isang bakanteng bahay sa gilid ng nayon ngunit ipinagbawal sa kanya na umalis sa lugar na iyon. Habang umaalis si Gan, napansin niya si Ryo at dahil sa galit, sinubukan niyang saktan siya sa binti. Sa halip, natamba si Gan at nahulog na mukha sa lupa. Sa kabutihang palad para kay Ryo, walang nakakita sa kanyang lihim na galaw. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbigay si Ryo kay So ng isang amulet na pananggalang, sinisiguro na ito ay magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Samantala, malinaw na may mga balak na masama si Gan at ang kanyang mga kasama. Kinabukasan, sinalubong ni Ryo at Yuba si Hayate,
ang pinakamataas na kolektor ng buwis sa rehiyon. Ipinakita nila sa kanya ang ani ng nayon at inihain sa kanya ang isang masustansyang pagkain. Matapos umalis ang kolektor, nag-ensayo si Rio ng martial arts malapit sa paliguan. Lumapit si Naruri at So sa kanya at tinanong kung bakit niya pinili ang pag-aaral ng martial arts. Ipinaliwanag niya na may hitsura ng pagnanasa at sakit na natutunan niya ito noon upang protektahan ng isang batang babae na minsang minahal niya. Noong gabing iyon, sumisilip si Gan sa bahay ni Yuba at sinubukang atakihin si Ruri. Nang maramdaman ng panganib, nagmadali si Rio patungo sa eksena at sa tulong ng kanyang proteksyong amulet, hindi nasaktan si Ruri. Nahuli si Gan sa akto at mabilis na napigilan ni Rio siya, pinindot siya sa lupa. Nakatapak si Rio sa lalamunan ni Gan at patuloy na sinuntok siya nang walang senyales ng pagtigil. Bahagyang nagulat ang mga babae nang makita ang ganitong bahagi ni Rio at sinubukan ni Gan na lumaban. Ngunit mas malakas si Rio. Sa huli, dumating si Hayate at ang gwardiya ng nayon at inaresto si Gan matapos ang matinding sitwasyon. Naisip ni Rio ang kanyang mga aksyon, nag-aalala na ang kanyang isip ay nagiging isa sa kanyang nakaraang sarili, si Haruto. Kinabukasan, ipinaalam ni Hayate sa kanila na mananagot si Gan sa kanyang krimen. Humingi ng tawad si Rio sa pagkawala ng kontrol noong nakaraang gabi, ngunit pinatagal siya ni Naruri at So, pinasalamatan siya sa pagprotekta sa kanila. Matapos ang pagdanas, umupo silang lahat para sa almusal. Pagkatapos, naghahanda na si Hayate na umalis sa nayon, ikinakandado si Gan upang isama siya. Bago umalis si Hayate, ibinigay ni Yuba sa kanya ang isang liham upang dalhin sa kanyang ama, si Goki, at umaasa siyang ang magdadala nito dahil napakahalaga ng liham na ito. Matapos tapusin ang kanilang mga plano, umalis si Hayate, Gan, at ilang iba pang mga taga-nayon, at kaagad silang naghiwalay ng kanyang grupo ng mga taga-nayon. Kasama si Rio, tumungo sila sa kabisera ng Yamo. Habang papalapit sila sa lungsod, natagpuan ni Dala, ang master hunter ng nayon, ang isang inn para sa ibang lalaki na manatili. Pagkatapos, humiling siya kay Rio at Shin na samahan siya sa istasyon ng pulisya upang ibigay si Gan sa mga awtoridad. Habang pinapanood si Gan na dinadala sa mga kadena, bumulong si Shin na masyadong magaan ang parusa kay Gan. Kung siya ang masusunod, papatayin niya ito dahil sa pag-atake sa kanyang kapatid na babae. Naramdaman ni So ang tensyon, kaya nagpasya siyang dalhin sila sa isang pagkain upang pag-aanin ang mood. Tumungo sila sa isang kalapit na restaurant kung saan ipinakilala ni So si Rio sa katon, isang tradisyonal na noodle dish. Agad na nahulog si Rio sa lasa, na labis na ikinatuwa ni Dala at Shin, habang sila ay parehong tumatawa habang pinapanood si Rio na masiyahan sa pagkain. Nang maglaon, habang naglalakad sila sa mga kalye, humarap si Shin kay Rio at taus-pusong pinasalamatan siya sa pagprotekta sa kanyang kapatid na babae mula sa atake ni Gan. Sa isang maikling sandali, nagiging seryoso ang mood, ngunit pagkatapos ay ngumiti si Shin, sinabing hindi na siya makapaghintay na matikman ni So ang masarap na katon. Kinabukasan, inayos ni Shin na mamili si So kasama si Rio, malinaw na umaasang mapalakas ang ugnayan sa pagitan nila at matulungan ang kanyang kapatid. Habang naglalakad sila sa masiglang pamilihan, dinala ni Rio si So upang kumain ng katon mula sa parehong restaurant. Hindi nagtagal, isang tusong nagbebenta sa kalye ang nakakuha ng kanilang atensyon. Nainisip na si So ang kasintahan ni Rio at nag-aalok ng iba't ibang maliliit na regalo at souvenir. Napahanga si So sa isang pink na bulaklak na palamuti sa buhok at nagpasya si Rio na bilhin ito para sa kanya. Tinanong niya ang presyo ng ornament at nang marinig ito, sinabi ni So kay Rio na hindi na kailangan, ngunit binanggit ng tindera na maaari siyang magbigay ng diskwento kung gusto nila. Sa kabutihang palad, binanggit ni Rio na hindi siya nagmamalasakit sa presyo ng regalo ng isang babae. At mabilis na binili ang ornament para kay So. Habang umaalis si Rio sa stall, pabulong na sinabi ng mga ngalakal kay So, hinihikayat siyang gawin ang lahat upang makuha ang puso ni Rio. Sinasalamin ng tindera ang alindog ni Rio at pinayuhan si So na huwag palampasin ang kanyang pagkakataon. Habang naglalakad pabalik sina Rio at So sa lungsod, biglang nagkaroon ng kaguluhan na sumire sa katahimikan. Instinctively, tumutok si Rio sa kaguluhan at nakita si Komomo, isang batang noblewoman. Natila nasa panganib, nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa aksyon at iniligtas siya sa tamang oras. Ilang sandali lamang, dumating ang tagapaglingkod ni Komomo at kinuha siya mula sa yakap ni Rio, nagpapahayag ng taus-pusong pasasalamat sa kanyang interbensyon. Bago makaalis si Rio nang hindi napapansin, dumating ang mga sundalo upang imbestigahan ang pinagmulan ng ingay.
Ayaw nang mag-akit ng higit pang atensyon, hinawakan ni Rio ang kamay ni So at mabilis silang tumakas sa eksena. Pumasok sa isang makitid na eskinita para sa kaligtasan. Mabilis na umabot ang balita tungkol sa halos pagkidnap kay Komomo kay Goki, isang kilalang nobleman sa kaharian ng Karasuki at ama ni Hayate. Nakakuha ng interes ang kwento ng isang misteryosong estranghero na nagligtas kay Komomo, lalo na't walang tila nakakakilala sa bayani. Habang nag-iisip si Goki tungkol sa kwento, dumating si Hayate sa kanyang bahay na may dala ng liham na ipinagkatiwala sa kanya ni Yuba. Nang buksan ni Goki ang liham, nagulat siya nang malaman ang tungkol kay Rio, anak ni Zen at Ayem. Bumalik sina Rio at So, at may ilang lalaki ang tumatawa nang mapansin ang pink na bulaklak na palamuti sa buhok ni So, na malinaw na tinutokso siya tungkol sa oras niya kasama si Rio. Gayunpaman, bago pa makapasok si Rio sa kanyang kwarto, tinawag siya ni Goki para sa isang pribadong pag-uusap. Pumayag si Rio, at pumasok siya upang makipag-usap sa kanya. Ipinakilala siya kay Kyoko, ang asawa ni Goki, na minsang nag-alaga sa ina ni Rio. Si Ayem Karasuki. Nagulat si Rio nang marinig na ang apelyido ng kanyang ina ay kapareho ng sa kabisera. Pagkatapos, tinawag ni Goki si Rio sa isang nakakagulat na pagbubunyag ng kanyang tunay na lahi, sinabing siya ay anak ng prinsesa ng kaharian. Pagkatapos nito, ikinwento ni Goki ang magulong mga kaganapan ng 20 taon na ang nakararaan ng ang kaharian ng Karasuki ay nakikipagdigma sa katabing kaharian ng Ryan. Si Zen, ang ama ni Rio, ay naging isang natatanging sundalo sa panahong iyon. Ang galing niya ay nagudyok sa hari na bigyan siya ng titulong marangal na mandirigma at dito siya nakipagdula sa hari. Humanga ang hari sa kakayahan ni Zen at inirekomenda siya bilang gwardya para sa royal family. Dito unang nagkita sina Zen at Prinsesa Ayem at mabilis silang nahulog sa isa't isa. Gayunpaman, sa mga pag-uusap para sa kapayapaan kasama ang Rurin, ang kaharian na kanilang kalaban, nagkaroon ng interes ang kanilang prinsipe kay Ayem at sinubukan siyang kidnapin. Magiting na pinrotektahan ni Zen si Ayem. Ngunit ang ambasador, na nahiya sa kanyang pagkatalo, ay humiling na pakasalan ni Ayem siya upang mapanatili ang kapayapaan at tinawag ang pagkakakulong kay Zen. Sa pagtanggi sa di makatarungang hiling na ito, tumakas sina Zen at Ayem na naglaho mula sa mga mata ng kaharian. Ngayon, matapos makilala si Rio, sigurado si Goki na siya ay anak ni Zen at Ayem. Hinimok niya si Rio na makipagkita sa kanyang mga lolo't lola, ang kasalukuyang hari at reyna ng Karasuki. Kinabukasan, dinala si Rio sa kastilyo upang makilala sina Haring Homura at Reyna Shizuko. Ang kanyang mga lolo't lola sa tuhod. Sa kanilang emosyonal na pagkikita, ikinwento ni Rio ang kanyang malupit na nakaraan. Ipinaliwanag niya kung paano namatay ng misteryoso ang kanyang ama, si Zen, nang siya ay bata pa at kung paano pinatay ang kanyang ina, si Ayem, sa harap niya. Masakit na inilarawan ni Rio ang tahimik na buhay na kanilang pinagdaraanan hanggang sa isang araw, nang dumating si Lucius, isang dating kaibigan ng pamilya at adventurer, nang siya ay nag-iisa. Binigyan siya ni Lucius ng isang kakaibang potion. At nang biglang bumalik si Ayem upang makita ang kakilakilabot na sitwasyon, pinatay niya ito upang patahimikin siya. Pagkatapos ng nakasisindak na pangyayaring iyon, naiwan si Rio na mag-isa sa mga slum na pilitang mabuhay mag-isa. Matapos ibahagi ang kanyang masakit na kwento, ikinwento din ni Rio ang kanyang pagliligtas kay Prinsesa Flora na nagbigay sa kanya ng pwesto sa isang prestihiyosong akademya kahit na puno ng hirap ang kanyang panahon doon. Nang marinig ang lahat ng ito, naging mapagmuni-muni si Haring Homura at tinanong si Rio kung ano ang balak niyang gawin kay Lucius, ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanyang ina. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Rio na hahanapin niya si Lucius at papatayin siya, na pinapagana ng nag-aalab na pagnanais para sa paghihiganti. Nakikita ni Haring Homura ang panganib at emosyonal na bigat ng ganitong landas, nagbigay siya ng payo na maging maingat ngunit nakita niyang determinado si Rio. Nag-alok siya ng buong suporta. Naghain si Homura ng isang pagsubok, sinabing makipaglaban si Rio kay Goki, isa sa pinakamahirap na mandirigma sa kaharian. Nagtitiwala sa kanyang kakayahan, pumayag si Rio, at nakaschedule ang laban. Kinabukasan, nagkita sila sa Royal Training Grounds. Habang naghahanda sila para sa duelo, nakilala ng isa sa mga attendant si Rio bilang misteryosong figure na nagligtas kay Komomo, na nagdagdag sa intriga sa paligid niya. Si Goki, bilang isang batikang mandirigma, ay nagulat sa hilaw at marahas na estilo ng pakikipaglaban ni Rio. Nang magsimula silang makipaglaban, sa kabila ng kakulangan sa tradisyonal na anyo, ang matinding galit ni Rio ay ginawang mas intense ang laban. Nang mapagtanto ni Goki na mas mahirap ang laban kaysa sa inaasahan,
pinakawalan niya ang kanyang espesyal na teknik, Wind Slash. Bilang tugon, nagdulot si Rio ng isang malakas na alon ng water magic, nilamon si Goki at ibinagsak siya sa lupa. Nagtapos ang laban na nagwagi si Rio na may espada na katutok sa leeg ni Goki. Habang pinapanood ang duelo, nagulat si Haring Homura sa lakas ni Rio. Nais sana niyang sanayin si Rio sa ilalim ni Goki, ngunit matapos makita ang kanyang pambihirang kakayahan, itinuring niyang hindi na kinakailangan ang karagdagang pagsasanay. Matapos ang laban, bumalik si Rio sa nayon para sa huling pagbisita sa mga libingan ng kanyang mga magulang. Nakatayo sa harap nila, nagmuni-muni siya sa lahat ng kanyang natutunan at naranasan. Kumuha siya ng sandali ng katahimikan upang parangalan ang kanilang mga alaala bago magpas siya na magpatuloy. Matapos malaman ni Rio ang katotohanan tungkol sa kanyang lahi, nagpasya siyang sabihin ito sa kanyang malapit na kaibigan na si Ruri. Sa simula, nagulat si Ruri at nagsimula siyang makipag-usap sa kanya sa napaka-pormal na paraan na tila isa siyang maharlika. Agad siyang pinigilan ni Rio at sinabi sa kanya na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya gaya ng dati na may lahat ng kanyang malikot na charm. Sinabi niya na mahalaga sa kanya ang kanilang pagkakaibigan upang hayaan ang formalidad na makagambala. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ruri at Yubo na plano niyang bumalik sa kanyang bayan sa susunod na taon, ngunit may isang espesyal na lugar siyang bibisita muna. Sinabi ni Ruri sa kanya na laging malugod siyang tatanggapin sa nayon, kahit na nalulungkot siya na kailangan niyang umalis. Tinanong siya ni Yuba at Ruri kung may naghihintay sa kanya sa nayon, at sinabi ni Rio ang tungkol sa isang batang babae na parang nakababatang kapatid sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Rio sa malapit na tindahan ng pananahi upang batiin si So. Agad na napansin ng mga tao sa grupo na tinatawag niya si So sa kanyang unang pangalan na nagdulot ng inggit sa kanila. Habang lumilipas ang mga araw sa nayon, tinamasan ni Rio ang isang sunod-sunod na mga araw ng walang alalahanin na talagang gusto niya. Naisip niya ito bilang kanyang pangatlong tahanan, isang lugar kung saan maaari siyang makatakas mula sa mga pressure at politika ng kanyang buhay pamilya. Isang araw, tumulong si Dala, ang Panginoon ng Pangangaso sa nayon, kay Ruri sa pagtatanim ng bigas. At nagbiro siya na magiging magaling siyang asawa. Tumawa si Rio ngunit hindi nagsalita bilang tugon. Kaagad pagkatapos, tinanong niya si So kung kumusta na siya sa kanyang trabaho, at naging seryoso ang usapan nang sabihin ni Rio na kailangan niyang umalis pagkatapos ng susunod na Harvest Festival. Mukhang malungkot si So sa balita ngunit sinubukan niyang itago ang kanyang luha sa pagsasabing mayroong bagay sa kanyang mata. Gayunpaman, nang makauwi siya, hindi na niya mapigilan ang kanyang nararamdaman. Nang ang emosyonal na sakit ay hindi na kayang tiisin, bumagsak siya sa sahig at nagsimulang umiyak ng walang kontrol. Pumasok si Shin, ang kanyang kapatid, at nakita siyang umiiyak. Nainis siya, na akalaing sinaktan siya ni Rio. Agad namang sinabi ni So sa kanya na hindi kasalanan ni Rio ito, at ipinaliwanag na umiiyak siya dahil sinabi ni Rio na aalis na siya sa nayon. Nang marinig ito, mabilis na pumunta si Shin sa bahay ni Rio, at siya'y bumagsak sa lupa, humihingi kay Rio na huwag umalis sa nayon. Ngunit lumapit si So sa kanyang kapatid, tinulungan siyang tumayo, at humingi ng paumanhin kay Rio sa pagkakaabala. Napagpasyahan nilang iwanan na lang ang usapin, ngunit ang mood ay nanatiling mabigat kahit naresolba na ang issue. Nang makauwi si Ruri, naramdaman niya ang tensyon sa hangin at tinanong kung may nangyari. Subalit, binaliwala ito ni Yuba, na nagsabing wala itong dapat ipag-alala. Habang lumilipas ang mga araw, lihim na nag-eensayo si So sa martial arts at spirit arts habang ang mga palayan ay naghahanda para sa pag-aani. Lumalakas siya at iniisip na baka makasama siya kay Rio sa kanyang paglalakbay kung siya ay lalakas pa. Pagkalipas ng ilang buwan, naghahanda ang nayon para sa kanilang taunang Harvest Festival. Maraming tao ang nagdiriwang ng kanilang pagsisikap sa kaganapang ito. Si Goki, na walang shirt at nasa magandang mood, ay hinamon ng sinumang lalaking may lakas ng loob na makipaglaban sa kanya sa festival. Isang grupo ng mga lalaki ang nagtulak kay So sa ring upang makipaglaban kay Goki, na nagpasaya sa lahat. Samantala, tumutulong si Rio kay Ruri at Kumomo sa paggawa ng katon. Lumapit si So kay Rio habang nakikipag-usap siya kay Kyoko at tinanong kung maaari silang makipag-usap ng mag-isa. Naguluhan, sinundan ni Rio siya sa isang maikling distansya papasok sa kalapit na gubat, kung saan sa wakas ay sinabi ni So ang kanyang nararamdaman. Direkta niyang sinabi na mahal niya si Rio, at ang kanyang mga salita ay tapat at puno ng damdamin. Gayunpaman, hindi kayang maramdaman ni Rio ang pareho para kay So. Labis siyang nagsorry dahil alam niyang gaano katapang si So sa pagsasabi sa kanya ng kanyang pagmamahal.
Sa puso'y wasak, ginawa ni So ang kanyang huling hiling at hiniling na makasama siya sa kanyang paglalakbay kapag umalis siya. Sinabi niya na nagtrabaho siya ng mabuti upang makasunod sa kanya nang hindi nagiging pasanin. Sa kabila ng kanyang determinasyon at pagsisikap, magalang na tinanggihan ni Rio si So. Alam niyang ang pagdadala sa kanya ay magpapahirap sa kanilang dalawa. Tahimik siyang humingi ng paumanhin kay Shin, na nakikinig sa pag-uusap mula sa gilid. Nagsimula si Rio sa kanyang paglalakbay ng maaga kinabukasan, bago sumikat ang araw. Nandoon si Naruri at Yuba upang magsabi ng polem, tinitiyak na maaari siyang bumalik sa nayon anumang oras. Nagulat sila nang makita na hindi dumating si So upang makipagpaalam sa kanya. Habang papalapit siya sa pintuan ng nayon, nakita niyang naghihintay si So sa malapit. Sa isang flashback, natutunan natin na tinanong siya ni Goki kung mahal niya si Rio ng sapat upang iwan ang nayon kung saan siya lumaki. Bagaman nag-aalangan siya sa simula, sa huli ay idineklara niyang ang kanyang pagmamahal kay Rio ay sapat na upang gawin ito. Sa kasalukuyan, nakatayo si So sa harap niya at sinabi ni Rio na masaya siyang dumating siya upang makita siyang umalis. Ninais ni So ang kanyang pinakamabuting kapalaran sa kanyang paglalakbay at sinabi ni Rio na magtatrabaho siya ng mabuti. Sinabi niyang masaya siyang dumating siya upang makita siyang umalis sa huli, at umalis siya, na nagsasabi ng malungkot na pamamaalam habang siya ay kumakaway habang naglalakad palayo. Sa likuran, kumakaway din si Shin, ngunit mahirap makita ang kanyang mukha mula sa distansya. Pagkatapos, nakita natin si Rio na lumilipad pabalik sa nayon ng mga demi-human, at sina Latifa at ang iba pa ay agad na lumapit sa kanya nang madetect ang kanyang presensya. Tumakbo si Latifa papunta sa kanyang mga bisig nang magkita sila, at kalaunan ay nag-usap sila tungkol sa kanyang mga paglalakbay at ang kanyang panahon sa rehiyon ng Yegumo kasama ang mga nakatatanda. Labis na natuwa si Latifa nang malaman na mayroon siyang lola at pinsan. At binanggit ni Rio na parehong nais nilang makilala siya nang sabihin niyang mayroon siyang nakababatang kapatid. Nais din ni Latifa na makilala sila. Tinanong ng mga nakatatanda si Rio kung gaano katagal siya mananatili sa nayon sa pagkakataong ito, at tumugon siya na maaari lamang siyang manatili ng ilang buwan bago siya muling umalis. Gayunpaman, nangako siyang babalik siya ng mas maaga sa pagkakataong ito. Tinanong siya kung may nakita ba siyang kakulangan sa kanyang mga paglalakbay. At binanggit niya na marami siyang supplies, ngunit iniisip na magiging maganda kung maaari niyang dalhin ang isang bahay sa kanya gamit ang space-time cache. Sang-ayon si Dominic na posible ito, at nag-usap sila ng ilang ideya kasama ang iba pang mga nakatatanda. Sinabi ni Ursula na iwanan na lang ang bahay kay Dominic at maglaan ng maraming alaala kasama si Latifa habang nandito siya. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang bahay sa nayon at naramdaman niyang parang nasa tahanan na siya roon matapos ang 2 taong paglalakbay. Mamaya, inanyayahan siyang maligo kasama si Latifa na nagpasorpresa sa ilan sa mga ibang babae kung gaano ito ka-inappropriate. Sa kanilang pagkagulat, isang mas malaking iskandalo ang sumabog kinabukasan nang magising si Rio at makitang may estrangherang babae sa kanyang kama. Sa simula, akala niya ay nananaginip siya dahil bihira ang ganitong pangyayari sa kanya, ngunit lumalakas ang kanyang pagkabigla nang pumasok sina Sarah at ang iba pang mga babae at napansin ang sitwasyon. Lumaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwalang tanawin nang makita nilang magkasama si Rio at ang babae. Nagtataka si Rio kung paano niya ipapaliwanag ang sitwasyong ito, at habang nagsisimulang magduda ang mga babae, sinabi niya sa kanila na ito ay isang hindi pagkakaintindihan lamang. Pareho silang nalilito, at wala siyang ideya kung sino ang babaeng ito o kung saan siya nagmula. Agad na nakaramdam ng guilt si Sarah, na akala niyang siya ang may kasalanan sa pagpasok sa ganitong iskandalosong tanawin. Habang tumataas ang tensyon, sa wakas ay nagising ang babae, pinapahid ang kanyang mga mata na parang walang pakialam. Sinasabi niyang siya ay isang espiritu na gumawa ng kasunduan kay Rio, tinatawag siyang Haruto. Bigla, naaalala ni Rio na nakita niya ang babae noong kanyang kabataan at iniisip niyang nakilala na niya ang espiritu na ito dati at natutunan kung paano gamitin ang spirit arts mula sa kanya, ngunit siya ay nawala ng walang bakas pagkatapos. Napagtanto niya na siya ang bonded spirit na natutulog sa loob niya at nalaman niyang hindi naaalala ng babae ang kahit anong bagay, kasama ang kanyang pangalan. Nagtanong siya kay Rio na bigyan siya ng pangalan at nagtataka siya kung bakit siya ang dapat na gumawa nito. Ipinaliwanag ng babae na siya ay umiiral lamang para sa kanya, kaya't makatwiran na siya ang magbigay ng pangalan sa kanya. Tinanong siya ng ibang mga babae kung bakit tinatawag siya ng espiritu na Haruto, at sinabi niya na ipapaliwanag niya ito mamaya. Sinabi niya sa espiritu na mayroon siyang ibang pangalan dito, ngunit sinabi ng babae na alam na niyang tinatawag siyang Rio.
Telepatikong sinabi niya na alam niya ang lahat tungkol sa kanya at nangako siyang hindi babanggitin ang kanyang nakaraang pagkatao sa iba. Tinanong niya kung mas magiging maginhawa kung tatawagin siya nitong Rio, ngunit sinabi ni Rio na okay lang ang alinman sa dalawang pangalan. Muling bumalik si Rio sa usapin ng pagbibigay ng pangalan sa kanya at humiling ng kaunting oras upang mag-isip ng magandang pangalan. Pagkatapos, iminungkahi ni Sarah na dalhin ang babae sa mga nakatatanda ng nayon at kay Lady Dryas, na mas may kakayahang hawakan ang sitwasyon. Magalang na tumayo ang babae at, gamit ang kanyang mga espiritual na kakayahan, binago ang kanyang anyo gamit ang isang maganda at eleganteng damit. Namangha si Rio sa kanyang kagandahan, at sa sandaling iyon, instinctively niyang tinawag siyang Aishia, na nangangahulugang tagsibol sa sinaunang wika na sumasalamin sa kung paano siya pinaparamdam nito. Matapos bigyan siya ng bagong pangalan, dinala ni Rio at ng iba pa si Aishia sa mga nakatatanda ng nayon. Pagdating doon, nagtipon-tipon ang mga nakatatanda upang talakayin ang pagdating ni Aishia. Dumating si Dryas, ang espiritu ng puno ng mundo, dahil maaari niyang maramdaman ang pagsilang ng isang bagong espiritu sa lugar. Gayunpaman, ang kawalang kakayahan ni Aishia na maalala ang anuman tungkol sa kanyang sarili ay nagdulot ng pagkalito sa lahat, dahil karaniwang may malinaw na mga alaala at layunin ang mga mataas na espiritu. Nakatutok si Dryas kay Aishia, na nagtataka sa kanyang potensyal, at tinanong siya kung anong klaseng spirit arts ang kanyang espesyalidad. Sa gulat ng lahat, matatag na sumagot si Aishia na siya ay dalubhasa sa lahat. Nagnanais na suriin ang kanyang mga kakayahan, nagpa siya ang mga nakatatanda na makipaglaban si Rio kay Aishia sa labas, na nagbibigay daan sa kanila upang masaksihan ang kanyang mga kakayahan sa labanan. Sa labas, nagtapon si Rio ng isang bato sa hangin bilang signal para simulan ang kanilang laban. Sa sandaling tumama ito sa lupa, nagbanggaan sila. Sinubukan ni Rio na lumapit kay Aishia, ngunit sa kanyang pagkamangha, madali niyang na-block ang lahat ng kanyang mga galaw, na perpektong ginagaya ang kanyang mga pattern ng atake. Napagtanto ni Rio na hindi ito isang ordinaryong laban, kaya't inilabas niya ang kanyang espiritual na enerhiya, na nakapalibot sa kanyang sarili ng isang nagniningning na aura. Hindi nagpapatalo, ginawa rin ito ni Aishia. Nagpalitan sila ng makapangyarihang mga mahika, pinupuno ang hangin ng mga shard ng yelo, mga bola ng apoy, at mga buhawi na nagdudulot ng gulo sa kanilang paligid. Umiigting ang tensyon ng kanilang laban, na nag-iiwan sa lahat sa pagkabighani sa kanilang nakapanghihilakbot na kapangyarihan. Sa sandaling ang sitwasyon ay nagbabanta na lumihis mula sa kontrol, pumasok si Dryas upang itigil ang laban, na nakikilala ang hindi kapani-pani walang lakas ni Aishia, kahit na hindi pa siya isang avatar. Humanga sa kanyang mga kakayahan, inalok ni Dryas na kunin si Aishia sa ilalim ng kanyang pangangalaga, na nangangako na tuturuan siya ng mga intricacies ng mundo ng espiritu. Malugod na tinanggap ng mga nakatatanda si Aishia, tinatrato siya na parang palagi na siyang kabilang doon. Mabilis siyang nakapag-adjust sa buhay sa nayon, natututo mula kay Dryas at tumutulong sa iba't ibang gawain. Nagkaroon ng pagmamahal ang mga residente sa kanya, sabik na yakapin siya bilang bahagi ng kanilang komunidad. Ilang linggo ang lumipas, ipinagmamalaki ni Dominic na ipinakita kay Rio ang natatanging bahay na itinayo niya para sa kanya. Ipinaliwanag niya na maaari nang dalhin ni Rio ang bagong tapos na bahay kahit saan siya pumunta dahil ito ay dinisenyo upang magkasya sa kanyang space-time cache. Habang isinasagawa ang mga preparasyon para sa kanyang pag-alis, nais ni Rio na igalang ang mga nakatatanda at tiyaking maayos ang lahat bago siya umalis. Sa sandaling siya ay malapit ng lumabas, nahuli siya ni Sarah, na humihiling na gumugol siya ng kaunting oras kasama si Latifa. Bagaman siya at ang iba pang mga babae ay sumusuporta sa kanyang pag-alis. Napagtanto ni Rio na hindi niya nabigyang pansin ang kanyang relasyon kay Latifa habang nakatuon siya sa pagpapalakas ng kanyang sarili. Determinado siyang ituwid ang kanyang pagkakamali, iniisip kung gaano kaliit ang oras na nagkasama sila hanggang ngayon. Samantala, si Latifa ay umuusad na. Nais niyang sulitin ang natitirang oras nilang magkasama, kaya't sumisid siya sa paliguan ni Rio at nangangalaga na hugasan ang kanyang likod. Habang nagbabahagi sila ng maselang sandali, ibinubulalas ni Rio sa kanya ang kanyang totoong pangalan. Haruto, tumugon si Latifa sa kanyang tunay na pangalan at nagtatag sila ng koneksyon sa pamamagitan ng kakaibang pagkakaalam na pareho silang bahagi ng parehong aksidente na nagdala sa kanila sa mundong ito. Isang emosyonal na revelasyon na nagpatibay sa kanilang ugnayan na parang magkapatid. Humingi ng tawad si Rio sa kanya sa hindi pagiging mas mabuting kapatid at nangako siyang babalik siya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ng umaga, habang inihahanda ni Rio ang kanyang pag-alis mula sa nayon ng mga espiritu,
Binigyan siya ni Ursula ng isang spirit teleportation crystal, isang one-way na aparato na nagbibigay daan sa kanya na makabalik kung kinakailangan. Ipinakita ni Sarah sa kanya ang isang espesyal na hako na nagpapabago sa kulay ng kanyang buhok, tinitiyak na may tatago niya ang kanyang mukha dahil siya ay wanted sa kaharian na kanyang babalikan. Bago umalis, sinabi ni Rio sa mga taga-nayon na alagaan si Latifah sa kanyang kawalan. Huling bumalik siya ng kamay, at ipinahayag ni Latifah ang kanyang pag-asa na babalik siya sa lalong madaling panahon. Kasama si Aisha sa kanyang tabi. Lumipad si Rio pabalik sa rehiyon ng Yagumo, kung saan mayroon siyang espesyal na pagmamahal kay Celia. Pagdating sa kabisera ng Beltran, agad niyang napansin na mas matao ang mga kalye kaysa sa karaniwan. Kuryoso, binago niya ang kulay ng kanyang buhok gamit ang hako upang manatiling hindi kapansin-pansin at nagtanong sa isang panadero kung ano ang nangyayari. Sinabi ng panadero sa kanya na ang House of Arbor ay naghahanda para sa isang kasal ng mga maharlika. At nagulat siya sa balitang ito. Kinabukasan ng gabi, si Rio at Aisha ay pumasok ng lihim sa paaralan kung saan nagtatrabaho si Celia, sabik na sorpresahin siya. Ngunit nang umabot sila sa kanyang laboratorio, ito ay walang laman at isang pakiramdam ng takot ang bumuhos sa kanya. Gamit ang kanyang espiritual na kakayahan, pinilit niya ang isa sa mga propesor na ipakita ang katotohanan. Bumulusok ang kanyang puso nang malaman niyang si Celia ay nasa Royal Palace na ikakasal kay Charles. Isang lumang kaaway ni Rio, at siya ay sumik sa galit at kawalang pag-asa. Dagdag pa ng propesor na sa huling hidwaan, ang kaharian ng Beltram ay tumanggap ng nakasisirang dagok mula sa Praxia Empire. Gayunpaman, dahil sa mga aksyon ng House of Duque Arbor, nagawa nilang makipag-ayos at dalhin ang kapayapaan, ngunit nawala ang kapangyarihan at autoridad ng royal family sa proseso. Nang ang pangkat ni Duque Hugonot ay ginawang responsable sa kanilang mga aksyon, tumakas sila mula sa sitwasyon. Ang House of Duque Arbor ay nagnanais ng higit pang kapangyarihan, kaya't nagpa siya silang makipag-alyansa sa House of Count Celia upang makakuha ng autoridad. Maliwanag na hindi kasali si Celia sa kasal, siya ay ginagamit lamang. Tinanong ni Rio ang lalaki kung ginagawa ba ito ni Celia para sa mga kadahilan ng politikal. Tinanggihan ng lalaki, sinabing wala siyang masyadong detalyadong impormasyon. Pinalaya ni Aisha ang lalaki, at siya ay nakatulog. Lumabas ang dalawa, at nagtanong si Aisha kung ano ang susunod nilang gagawin. Sinabi ni Rio na kailangan niyang makipagkita sa kanyang propesor bago ang seremonya ng kasal, at alam niyang nasa loob siya ng kastilyo, ngunit mas mahigpit ang mga depensa doon kaysa sa akademya. Sinabi ni Aisha na gagamitin niya ang kanyang espiritu upang hanapin siya. Nagbigay babala si Rio na ang anyong espiritu ay halo ng ode at mana, kaya't madidiskubre siya kung may gumamit ng spell na magic. Sumagot si Aisha na maaari niyang makita ang mga magical barriers at nagpatuloy, ngunit tinanong ni Rio kung alam niya kung ano ang hitsura ni Celia. Sumagot si Aisha ng oo dahil alam niya ang lahat ng nalalaman ni Rio. Samantala, sa kastilyo, makikita sina Celia, Charles, at ang kanyang ama na nag-aalmusal. Humingi ng paumanhin ang ama ni Celia sa kanya sa hindi pagdating sa kanya ng mas maaga, subalit, masaya si Celia na narito ang kanyang ama sa kasalukuyan. Tinanong niya kung magiging malaki ang kaganapan, at pinatibay ni Charles ang kanyang pakiramdam na hindi siya dapat mag-alala dahil ang seremonya ng Duque Arbor at Count Celia ay magiging patunay para sa mga nag-iisip na mahina ang kaharian. Nagtataka ang kanyang ama kung magiging mahigpit ang seguridad. Sumagot si Charles na hindi magiging karaniwan ang mga kaganapan at nakalap niya ang pinakamahusay na Mage Corps, Royal Guards, at mga sundalo mula sa buong kaharian. Gayunpaman, tinanong niya kung nakipag-ugnayan siya kay Duque Hugonot dahil may mga bulong-bulungan tungkol dito. Itinanggi ng ama ni Celia ang akusasyon at sinabing hindi siya kailanman magiging taksil sa kaharian. Pero siniguro siya ni Charles na hindi siya kailangang mag-alala at na siya ang magpoprotekta sa kanya. Idinagdag din niya na gagawin siyang serbisyo sa House of Duque Arbor. Nai-interpret ito ng ama bilang banta at humingi siya ng tawad sa kanyang anak na babae sa kanyang puso na nakaramdam ng kawalang magawa. Idineklara niyang gagawin niya ang lahat para kay Duque Arbor, at ipinahayag ni Celia na siya at ang kanyang ama ay nagpapasalamat kay Charles. Pero iginiit ni Charles na siya ang nagpapasalamat at inaasahan ng kanilang seremonya. Samantala, si Rio ay nakalutang sa kalangitan, pinagmamasdan ng mga gwardya sa kastilyo. Nang biglang sinabi ni Aisha sa kanya na natagpuan na niya si Celia. Ibinigay niya ang kanyang lokasyon, at sumagot si Rio na darating siya agad. Si Celia ay nasa kanyang silid na umiinom ng tsaa nang maalala niyang hindi siya nakapag-usap sa kanyang ama bilang isang anak na babae. Nagninilay siya na simula bukas, siya ay pag-aari na ni Charles.
Kinuha niya ang huling sulat mula kay Rio mula sa kanyang drawer at naaalala ang kanyang pangako na babalik. Nang siya ay nasa gitna ng pagsunog nito, may pumasok sa silid. Nagulat siya nang mapansin na si Rio ito, ngunit hindi siya nakilala. Kaya't binago niya ang kanyang buhok sa itim. Tinanong niya kung siya nga ba si Rio, at sumagot siyang siya ay bumalik tulad ng ipinangako. Mabilis na lumapit si Celia upang yakapin siya, sapagkat 4 na taon na ang nakalipas mula nang huli siyang makita ito. Napansin niya na siya ay lumaki ng mas mataas, ngunit tinukso siya ni Rio, sinabing pareho pa rin siyang gaya ng dati. Nainis si Celia at iginiit na siya ay lumaki ng higit pa. Pinagsabihan siya niya at sinabing naging malakas at matikas na siya. Nagpasalamat siya sa papuri, ngunit pagkatapos ay nagbago ang mood at tinanong niya kung paano nakapasok si Rio sa silid. Tinawanan lang ito ni Rio. Tinanong siya ni Celia tungkol sa kanyang pagbisita sa rehiyon ng Aumo at inanyayahan siyang uminom ng tsaa. Napansin ni Rio na madalas silang umiinom ng tsaa, ngunit sinabi ni Celia na nag-iisa na siyang umiinom mula nang umalis siya. Tinanong ni Rio kung siya ay ikakasal kay Charles. At sumagot si Celia ng oo. Tinatanong niya kung talagang nais niyang magpakasal sa kanya, ngunit nananatiling maingat si Celia. Ipinaliwanag niya na pumayag siya sa kasal, at maaaring isipin ni Rio na masama si Charles dahil sa kanyang nakaraan, ngunit siya ay nasa 8 gulang na at hindi na maaaring manatiling soltera magpakailanman. Ipagtanggol niya si Charles, sinasabing siya ay isang maginoo, at bigla siyang nagtanong kung dadalhin siya ni Rio at pakakasalan siya kung hindi siya nais. Naabala si Rio, ngunit agad na linawin ni Celia na nagbibiro lamang siya. Sinubukan niyang makakuha ng mas seryosong sagot mula sa kanya, ngunit iginiit ni Celia na kailangan niyang umalis dahil malapit na ang mga taong nag-aalaga sa kanya. Binigyan niya siya ng 20 segundo upang tumakas o siya ay sisigaw at itinulak siya palabas ng silid. Isinara ni Celia ang pinto at nagbilang ng 6 bago siya nagsimulang umiyak, ngunit masaya siya na natupad niya ang kanyang pangako. Nakatagpo si Rio kay Aishia sa labas, at tinanong siya kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Rio na hindi niya naunawaan ang tunay na damdamin ni Celia. Alam niyang kailangan niyang hanapin ang sanhi ng kasal na ito, at nagalok si Aishia na tumulong sa kanya. Humingi ng tawad si Rio sa abala, ngunit sinigurado ni Aishia na siya ay kanyang espiritu at palaging mananatili sa kanyang tabi, anuman, kaya't huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Nagpasalamat si Rio kay Aishia, at kinabukasan, nagtagpo si Rice at Charles. Nagbigay ng pagbati si Rice sa kanya, at sumagot si Charles na sana ay nakapaghanda siya ng maayos na pagtanggap kung alam niya ang pagdating ni Rice. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Rice na sila ay mula sa magkalaban na kaharian, kaya't hindi siya dapat magtagal o magiging kainahinala ang mga tao. Inanyayahan siya ni Charles na pumunta sa kanyang bahay pagkatapos ng seremonya, ngunit tumanggi si Rice, sinabing ito ang kanilang unang gabi. Biglang nakaramdam si Rice ng presensya ni Aishia malapit, ngunit hindi niya ito makita. Subalit, agad na nawala ang kapangyarihan ng kanyang magic, at umalis si Rice patungo sa seremonya habang si Charles ay pupunta upang makita si Celia. Lumabas si Celia at pinuri ni Charles ang kanyang kagandahan. Ipinakilala ni Charles ang kanyang 6 na ibang asawa kay Celia, at umaasa siya na magkakasundo silang lahat. Ipinaliwanag ni Tenasina, ang unang asawa ni Charles, na kahit na mas mataas ang katayuan ni Celia, siya ngayon ang ika-7 asawa ni Charles, na naglalagay sa kanya sa ilalim ng hirarkiya. Idinagdag pa ni Tenasina na hindi siya magtitiis ng anumang hindi nararapat na asal, at pumayag si Celia na mananatili siya sa kanyang hangganan. Aminado siyang wala siyang karanasan ngunit susunod siya sa sinabi ni Tenasina. Napansin ni Tenasina na pangit ang kulay ng balat ni Celia at pinayuhan siyang ngumiti ng higit pa. Biglang may isang katulong na nagmamadaling lumapit kay Celia at ipinaalam na dumating na ang Prinsesa Cristina. Inutusan ni Celia ang katulong na ipapasok si Prinsesa Cristina, ngunit sinubukan ni Tenasina na hadlangan ito. Gayunpaman, tinutulan ni Celia na hindi maganda para sa House of Duque Arbor na ipaghintay ang prinsesa. Pumasok si Cristina at humingi ng paumanhin sa kanyang biglaang pagdating. Binati niya si Celia, ang kanyang guro, ngunit sinubukan ng unang asawa na makialam na nagmumungkahi na dapat silang makipag-usap sa loob. Iginiit ni Cristina na nais niyang makipag-usap sa kanyang guro nang nag-iisa at umalis ang ibang babae. Ipinaliwanag ni Cristina na nais niyang magbigay ng respeto sa ngalan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, nag-enjoy ang dalawa sa tsaa at nag-usap. Pinuri ni Cristina si Celia, sinasabing ang kanyang guro ay mukhang maganda ngayon at tinanong kung may sinabi ang babaeng kanina na hindi maganda sa kanya. Tinanggihan ni Celia ito at ipinaliwanag na hindi lamang siya natulog ng mabuti noong nakaraang gabi.
Binanggit ni Christina na dahil kay Celia, nagawa niyang umalis sa palasyo, kung hindi, mananatili siyang nakababad doon, na pinaghihigpitan ng mga gwardya ng Duque Arbor. Binanggit niya na hindi ito gagawin ng Duque kung hindi sapat ang seguridad ng kanilang pamilya, at sinisiguro niyang pareho silang nararamdaman ni Flora tungkol dito. Tinatanggap ni Celia na tiyak na masakit nang umalis si Flora kasama si Duque Huguenot, at sumagot si Christina na dahil dito, nawalan ng tiwala ang royal family. Humingi siya ng tawad sa kanyang guro dahil kailangan niyang dumaan sa kasal na ito dahil sa mga kakulangan ng royal family, ngunit iginiit ni Celia na ginagawa niya ito sa kanyang sariling kalooban. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Christina na dahil sa mga hindi kanais-nais na pangyayari, nawala sa kanyang guro ang ngiti. Dati, si Celia ay isang kaakit-akit na guro na laging ngumingiti, ngunit ngayon ay para na siyang ibon sa hawla. Muling pinatotohanan ni Celia na siya ang nagkasundong pumasok sa kasal na ito, at nangako si Christina na gagawin ang lahat upang muling mapangiti ang kanyang guro. Tinatanong niya kung mayroon bang pagkakataon na magawa niya ang anumang bagay upang ibalik ang kanyang maganda at ngiti. At binanggit ni Celia na mananalangin din siya para sa kanyang ligtas na muling pagkikita kay Flora. Samantala, nakita si Charles na naglalakad kasama si Alfred. Napansin ni Alfred na ito ay isang magarbong seremonya, ngunit pinutol siya ni Charles na nagsasabing bagamat siya ang pinakamalakas sa kaharian, kilala bilang espada ng hari para sa kanyang lakas at kapangyarihan, sa ngayon, siya ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan at dapat siyang sumunod. Sumang-ayon si Alfred at pinayuhan ni Charles siya na huwag masyadong magpakitang gilas ngayon. Nagsimula ang seremonya nang dumating si Charles kasama si Celia sa isang karwahe. Nagsimula ang crowd na magsimula ng mga slogan para sa Silver Bride at iniisip ni Charles na hindi masama na ipakita ng mga magbubukid ang kanilang pagpapahalaga. Sinabi niya kay Celia na isang araw, ang kaharian na ito ay magiging kanya at magiging masaya siya bilang kanyang asawa. Nagsimula ang mga sundalo ng kanilang mga slogan para kay Duque Arbor sa sandaling nakita si Rio sa crowd. Sinabi ni Aisha sa kanya na malapit si Celia, ngunit nanatiling kalmado at tahimik si Rio, alam na nandyan si Aisha sa kanyang tabi. Nang lumapit si Celia, sinabi ni Aisha sa kanya sa telepatiya na tingnan ang kanyang kanan. Nakita ni Celia si Rio at napuno ng luha. Nang tanungin ni Charles kung ano ang nangyari, iniiwasan ni Celia ang tanong, sinasabing nag-uumapaw lamang ang kanyang mga damdamin. Bigla, nawala si Rio at Aisha. Huminto ang karwahe, at sa sandaling si Charles at Celia ay malapit ng bumaba, may sumigaw na mayroong isang intruder. Sa sorpresa ng lahat, ang intruder ay walang ibang kundi si Rio, ngunit hindi nila siya nakilala dahil sa kanyang puting buhok. Nagsimula siyang magpi-punches at itapon ng mga sundalo na parang gawa lang sa sipit. Inutusan ng commander ang mga sundalo na bumuo ng linya at protektahan ng ikakasal, ngunit ginamit ni Rio ang kanyang espiritu na sining upang itaboy sila gamit ang isang air spell. Pagkatapos, inutusan ng commander ang mage squad na tanggalin si Rio, ngunit iniiwasan niya ang lahat ng mga thunder bullets na kanilang pinapaputok gamit ang kanyang espiritu na sining. Tumuloy siya sa mga sundalo upang kunin si Celia, at pinahusay ng mga sundalo ang kanilang pisikal na kakayahan at bumuo ng bilog sa paligid ng ikakasal, determinado na hindi pahintulutan si Rio na makaalis dito. Sinubukang magyabang ni Charles, inaaliw si Celia sa pagsasabi na ito ang pinakamagaling sa mga magagaling na elite sa kaharian at wala nang makatalo sa kanila. Gayunpaman, madaling pinatumba ni Rio ang mga ito. Sinipa niya ang huling sundalo at nagmadaling lumapit kay Charles. Sa wakas ay ibinigay ang isang nakakapanghimasok na suntok sa kanyang tiyan na nag-iwan sa kanya na nakaluhod sa lupa. Naguguluhan si Celia nang hawakan siya ni Rio at ilagay ang isang kutsilyo sa kanyang leeg. Sinubukan ni Count Claire na makialam, ngunit pinigilan siya ni Vanessa. Sinubukan ding lumapit ni Duque Arbor, subalit pinahinto siya ng isang gwardya. Sinabi ni Rio kay Celia na nandito siya, ngunit siya ay naguguluhan, kaya ipinaliwanag niya na nakikipag-usap siya sa kanya sa telepatiya. Kung ipapasok niya ang kanyang mga salita sa kanyang isip, madirinig niya ang kanyang sagot. Sa gitna ng kaguluhan sa paligid nila, nilinaw niya ang sitwasyon. Sinubukan ni Charles na tumayo, ngunit pinabagsak siya ni Rio at binalaan na puputulan ang kanyang gulugad. Nagangkin siyang may sama ng loob kay Charles bilang isang mahinang dahilan, ngunit lahat ito ay isang palabas at hindi naman sinisikap ni Rio na pumatay ng sinuman. Tinanong niya si Celia kung ano ang kanyang totoong nais. Ngunit iginiit niyang nasabi na niya ito sa kanya. Nais ni Rio na malaman ang kanyang mga tunay na pagnanasa, na aware na siya ay nakararamdam ng pressure na magpakasal kay Charles.
Sinabi niya sa kanya na siya ay napakahalaga sa kanya at ipinahayag na ayaw niyang mawalan muli ng isang bagay na napakahalaga na naaalala ang alaala ng kanyang ina na pinatay. Ipinagpilit niyang ang dignidad ni Celia ay mawawasak kung ipagpapatuloy ang kasal na ito at hindi niya kayang makita iyon. Idinagdag niya na ang kasal na ito ay hindi magdadala sa kanya ng kaligayahan. At sumagot si Celia na magdudulot lamang siya ng problema sa iba kung hindi ito mangyayari. Sinabi ni Rio na hindi rin niya alam kung aling daan ang dapat niyang tahakin, ngunit alam niyang ang kasal na ito ay hindi ang bagay na nais niya para sa kanyang sarili, dahil wala man lang kahit kay-titing na kaligayahan sa kanyang mukha. Tinanong ni Celia si Rio kung ano ang kanyang mga plano at kung ano ang kanyang gagawin kung sila ay tumakas. Sumagot siya na dadalhin niya siya sa malayo mula dito, kung saan walang makakapagsabi sa kanya o magtatanong tungkol sa kanyang pakikisangkot sa isang kidnapping. Naantig si Celia sa kanyang determinasyon at pumayag siyang pabayaan siyang dalhin siya. Matapos maghintay para sa sandaling ito, kinuha niya siya at tumalon. Nagkunwari si Celia na humihingi ng tulong kay Charles habang tumatakbo si Rio kasama siya at inutusan ni Charles ang kanyang mga tropa na hulihin si Rio. Tumalon siya sa ibabaw ng mga tropa at tinawag ni Charles na walang silbi ang mga ito. Ngunit sinabi ni Alfred na ito ang kanyang intensyon na tumalon si Rio sa kanilang ibabaw. Samantala, nagsimulang magpaputok ang mage squad ng mga photon bullet sa kanya, ngunit madali niyang iniiwasan at pinari ang lahat ng mga atake. Pinapanood ni Rice ang pangyayaring ito at nagtataka kung si Rio pa rin ang parehong taong nakita niyang nakikipaglaban sa Minotaur. Napagtanto niyang si Rio ay lumakas ng husto, kaya naglunsad siya ng isang magic attack, ngunit sumabog ito sa isang malaking pagsabog matapos itong masaligan ni Rio. Kinuha ni Rio si Celia at tumakbo na sila. Inutusan ni Charles ang mga tropa na itigil ang pagpapaputok na nagbabala na baka tamaan si Celia. Pagkatapos, hinahabol ng Griffin Squad si Rio at inutusan ni Alfred ang mga tropa na bumuo ng perimeter sa paligid ng kabisera upang hindi siya makakatakas. Inilaan niya ang mga tungkulin sa lupa kay Vanessa at humarap kay Charles, tinatanong kung sino ang taong iyon. Umamin si Charles na hindi niya alam, sinasabi na wala siyang naalalang sama ng loob sa isang taong tulad niya. Nagbiro si Alfred na maraming tao ang may sama ng loob sa kanya at iniutos ni Charles kay Alfred na habulin din si Rio. Samantala, si Rice ay simpleng nakangiti, bilang ambasador, hindi siya makaalis sa lugar, ngunit sabik siyang makita si Rio at sabik na matutunan ang tungkol sa kanyang espiritu na sining. Si Rio ay tumatalon layo sa mga bubong kasama si Celia na nagsasabing masyado silang mabilis. Sinabi niya sa kanya na kumapit ng mabuti, na nagpapaliwanag na hindi nila matatakasan ang mga humahabol sa ganitong bilis. Hinikayat siya ni Celia na magpatuloy na mas mabilis at humanga sa kung gaano siya kalakas. Nagpasalamat si Rio sa kanya, ang kanyang guro, at ipinahayag na panahon na upang maging decoy siya. Sinasabihan si Celia na magkikita uli sila sa ibang pagkakataon. Nagtataka si Celia kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit tumalon si Rio sa isang eskinita at tumawag kay Aishia. Ibinigay niya si Celia kay Aishia, na labis pa ring nalilito. Tiniyak ni Rio sa kanya na siya ang magiging target, binibigyan sila ng oras para makatakbo. Nangako si Aishia na ipapaliwanag ang lahat habang sila ay umaalis, at tumalon si Rio pabalik sa bubong at nagsimulang tumakbo muli. Napansin siya ng Griffin Squad, ngunit napagtanto nilang wala si Celia. Gumamit sila ng flare gun upang ipakita ang lokasyon ng mga ground squad sa eskinita. Nakita ito ni Rio at inisip na ang lahat ay ayon sa plano. Nagsimula ang Griffin Squad na magpaputok ng blitz shot sa kanya, ngunit iniiwasan niya ang lahat ng ito. Gayunpaman, umabot na ang mga ground squad sa eskinita, na pumipilit kay Rio na patumbahin ang mga ito. Ang kanyang mga sipa ay napakalakas na agad silang no-knockout. Bigla, dumating ang higit pang mga reinforcement na nagpapahirap para kay Rio na pigilin ang kanyang sarili dahil hindi siya pwedeng pumatay ng sinuman. Naalala niyang sinabi kay Celia na huwag sumuko, kaya nagpakatatag siya upang gawin din ito. Nang tila nagiging kritikal ang sitwasyon, dumating si Alfred, ipinahayag na siya ang magpapatumba kay Rio, at ang dalawa ay nagharap na parang isang epikong laban sa boss. Inilabas ni Alfred ang kanyang mahiwagang espada, at inihanda ni Rio ang kanyang kutsilyo, ngunit tila masyadong malakas si Alfred para sa kanya. Ramdam ni Rio ang malakas na magic na nagmumula sa espada ni Alfred, at ang dalawa ay nagbanggaan sa mataas na bilis. Gayunpaman, hindi ginamit ni Rio ang kanyang buong lakas laban kay Alfred, napansin ito. Tinanong ni Alfred kung bakit hindi siya tinamaan ni Rio. Pinaghihinalaan niyang pinapabayaan siya ni Rio, kaya nag-charge siya para sa isang pinal na atake at itinapon ito kay Rio ng buong puwersa.
Habang ang alikabok ay lumuluwag, nanunood ang mga sundalo, nagtataka kung ano ang nangyari, at binanggit nilang hindi nila mahanap ang kidnapper. Sinabi ni Alfred na magiging abo siya kung kumonekta ang atake, ngunit hindi siya sigurado kung nangyari iyon. Napagtanto niyang maaaring nakatakas si Rio sa pintuan sa tabi niya at iniutos ang mga sundalo na hanapin ang paligid upang masiguro. Sa kastilyo, napansin ni Rice ang hindi pangkaraniwang masamang panahon at kulob. Samantala, sina Celia at Aishia ay naghihintay sa isang burol para kay Rio. Ngunit naramdaman ni Aishia ang isang kakaibang presensya. Nababahala, tinanong ni Celia kung ayos lang si Rio, at sa mga sandaling iyon, dumating siya. Labis na natuwa si Celia nang makita siya, ngunit sa kanyang kasabikan, nadapa siya at nahulog kay Rio. Agad niyang sinuri kung siya ay nasaktan, at tinangka siya nitong pakalme na ayos lang siya at hindi kailangang mag-alala. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Aishia para sa kanyang tulong, at sinabi ni Aishia na huwag itong sulanin. Sinabi ni Rio kay Celia na kailangan na nilang umalis, at nagtataka siya kung tunay bang okay lang na umalis siya ng ganito. Nag-alok siyang iuwi siya, ngunit tumanggi si Celia. Binanggit niya na parang hindi ito totoong nangyayari, nagmumuni-muni kung paano siya nasa bingit ng pagtalon sa impyerno. Ipinilit ni Rio na mayroon pa siyang mga kailangang gawin ngunit nangangako na aalagaan siya at ibibigay ang lahat ng kanyang kakailanganin. Nagpapasalamat, kinilala ni Celia ang kanyang karanasan at umaasa sa kabutihan ni Rio. Iminumungkahi na dapat silang makaupo at pag-usapan ang kanilang 4 na taong paghihiwalay. Bigla, lumitaw ang mga haligi ng liwanag sa paligid nila Rio at Celia, at ito ay nagsara. Di nagtagal, naramdaman ni Aishia ang isang masamang presensya at pinanawagan si Rio na magtungo at iligtas ang mga bata, ngunit naguguluhan si Rio at hindi alam kung sino ang tinutukoy niya. Nanatili si Aishia kay Celia habang lumipat ang eksena sa gubat, kung saan ang 3 bata ay sinisikap na maintindihan ang kanilang sitwasyon. Nagtanong si Aki kay Masato kung nasaan sila, ngunit wala siyang ideya. Sinubukan ni Miharu na gumamit ng kanyang telepono, ngunit walang signal. Mula sa wala, lumitaw ang isang higanteng bandido, nahuli ang mga bata at itinapon sila sa isang kariton upang ipagbili sa pamilihan ng mga alipin. Agad na tumakbo si Rio at tinanong ang driver tungkol sa teleponong nakuha niya mula sa isa sa kanyang mga gwardya, ngunit nagkunwari ang driver na wala siyang alam. Gayunpaman, sumigaw ang isa sa mga batang babae para humingi ng tulong. Napansin na sila ay Hapon. Tumibay ang determinasyon ni Rio, at mabilis niyang pinatumba ang mga bandido, iniiwan silang patay sa isang iglap. Binuksan niya ang mga pintuan ng kariton, iniligtas ang mga bata, at sinabi nila sa kanya na mayroon pang isa sa ibang kariton. Ginamit ni Rio ang kanyang mahika upang buksan ang ibang kariton, ngunit bigla siyang na-flashback nang makita ang kanyang kaibigan sa pagkabata, si Ayase Miharu, na nakatayo sa kanyang harapan. Nagpasalamat siya kay Rio para sa pagliligtas sa kanya.